Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,537-46. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Alvin ay nakalutang sa ere habang ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang likod habang walang pakialam na nakatingin sa napakalaking kastilyo. Ang kastilyo ay pagmamay-ari ng isa sa 10 pinakamaimpluwensyang pamilya sa Milky Way, ang pamilyang Barker mula sa planetang Lisa. Kayang sirain ni Alvin ang kastilyo sa isang pitik lang ng kanyang kamay, ngunit pinigilan niya ang sarili na gawin ito. Simula nang marinig niya na ang pamilyang Barker ay isa sa 10 pinakamaimpluwensyang pamilya sa kalawakan at nagtataglay ng isa sa mga pinaka-advanced na teknolohiya sa kalawakan, isang ideya ang sumibol sa kanyang isipan. Kung ang lahat ay magiging ayon sa plano, magdudulot ito ng isang malalinikong pagbabago sa mundo. Higit sa lahat, ang kanyang tinubuang bayan, ang Hua, ay magiging isa sa mga nangungunang puwersa sa Milky Way kung gagana ang kanyang plano. Dahil dito, hindi niya agad na winasak ang pamilyang Barker. Nandito ako, sabi ni Karina. Isinama niya si Timur at ang mga kasama nito at inalalayan sila habang sila ay lumilipad sa himpapawid. Kung binawi niya ang kanyang kapangyarihan, walang alinlang babagsak sa lupa ang mga taong ito. Maliban kung mahulog sila sa dagat, mawawalan sila ng mga paa at kamay kahit hindi sila mamatay dahil sa pagkahulog. Kasabay nito, ilang pangkat ng mga lumilipad na sasakyan ang pumailan lang sa ere sa harap ng kastilyo. Ang mga sasakyan ay patungo kay Alvin na parang isang itim na baha na tumatakip sa kalahati ng kalangitan. Ang mga piloto ng mga sasakyan ay pawang matataas na miyembro ng pamilyang Barker. Ang nangunguna ay walang iba kundi ang patriarka ng pamilyang Barker. Ang patriarka ng pamilyang Barker ay nasa isang sasakyang mukhang speedboat. Huminto siya, nanatili sa medyo malayong distansya mula kay Alvin na parang natatakot siyang tumawid sa isang hindi nakikitang hangganan. Isang magiliw na ngiti ang makikita sa kanyang mukha habang nagsasalita siya gamit ang isang speaker na dala niya, "Magandang araw po, Ginoo. Ako si Laylin, ang patriarka ng pamilyang Barker. Kung hindi ako nagkakamali, wala ni isa sa mga miyembro ng pamilyang Barker ang nakasakit sa inyo, hindi ba?" Dahil nakaiwas ang binata na nakasuot ng lila sa radar detection ng pamilyang Barker, malinaw na ang binata na nakasuot ng lila ay hindi isang ordinaryong cultivator. Kung maaari, ayaw ni Laylin, ang patriarch ng pamilyang Barker, na pukawin ang galit ng isang makapangyarihang cultivator. Hindi magiging mahirap para sa kanila na saktan ang makapangyarihang cultivator, ngunit maaaring maging mahirap ang pagpatay sa kanya. Magiging isang tunay na problema kung hindi nila siya mapapatay. Tutal, magiging isang hamon para sa pamilya na patuloy na bantayan ang kanilang mga negosyo o ari-arian, kung isa sa alang-alang kung gaano kalayo ang naabot ng kanilang impluwensya, kung magpasya ang cultivator na maghiganti. Tiningnan ni Alvin si Laylin nang may malamig na kawalang bahala habang mahinahong sinabi, "Ang patriarka ng pamilyang Barker. Ilang dekada na ang nakalilipas, isang grupo ng mga miyembro ng iyong pamilya ang naglakbay patungo sa isang sistema ng bituin na tinatawag na solar system. Pumunta sila sa mundo, ang tanging planeta na puno ng buhay. Gusto kong ipatawag mo ang pinuno ng ekspedisyon ngayon." Nagsalita siya sa isang tono na walang argumento. Parang binibigyan niya ng utos si Laylin. Nang makita ng mga miyembro ng pamilyang Barker ang mapang ipong saloobin ni Alvin nang kausapin nila ang kanilang patriarka, natural lamang na hindi sila natuwa at napuno ng kawalang kasiyahan. Tinitigan nila si Alvin nang may mga matang nag-aalab sa galit. Ganito ba niya kakausapin ang patriarka natin? Sus Mariosep tong maliit na basurang to. Magalang ang patriarka natin sayo. Huwag mong ipagwalang bahala yan. Patuloy nilang ipinahayag ang kanilang pagkadismaya at pinagmumura si Alvin nang biglang, si Alvin, ang kanilang pinag-iinitan, ay sumigaw ng, "Tumahimik ka." Ang boses ni Alvin ay parang pinasabog na mina, na madaling natatabunan ang mga boses ng mga miyembro ng pamilyang Barker. "Kinakausap ko ang patriarka ninyo. Hindi ninyo karapatan ang magsalita. May hinayaan ba akong magsalita sa inyo? Mga walang hiya kayong hanggal." Hindi gumalaw si Alvin nang magsalita siya. Gayunpaman, sa takot ng mga miyembro ng pamilyang Barker, natuklasan nilang maayos na naputol ang kanilang kaliwang braso sa balikat.
Ang mga sugat ay makinis na parang isang napakatalas na kutsilyo ang ginamit upang putulin ang kanilang mga braso. Hindi. Napuno ang hangin ng nakakapangilabot na mga sigaw at hiyawan mula sa mga miyembro ng pamilyang Barker sa isang iglap. Lahat sila ay nagmadaling mahawakan ang kanilang mga kaliwang braso bago ito idiniin pabalik sa kanilang mga sugat at uminom ng isang potion na kumikinang sa asul na liwanag. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanilang mga kaliwang braso ay ganap na nagkabit muli, na parang hindi pa ito naputol. Hindi nagulat si Alvin dito. Ipinalam sa kanya ni Karina na ang ilan sa mga pinakamodernong kabihasnan ay nakaimbento ng isang espesyal na genetic serum na kayang magpagaling ng mga pisikal na pinsala. Magagawa ng isang tao na muling idikit ang kanyang pira-pirasong paa kung iinuman niya ang gayuma sa loob ng maikling panahon. Bagamat nanatiling walang pakialam sina Alvin at Karina dito, hindi rin masasabi ang pareho para kay Timur at sa kanyang mga mandirigma. Ito. Ang genetic medicine na iyan ay kamangha-mangha. Kahit ang pinakamahusay na genetic medicine sa mundo ay aabutin ng kahit kalahating buwan para gumaling sa ganito kalaking pinsala. Gayunpaman, pinagaling sila ng kanilang gamot sa isang kisap mata lang. Nakita ni Timur at ng kanyang mga mandirigma ang gulat at pagkamangha sa mga mata ng isa't isa nang sila ay magpalitan ng tingin. Samantala, ang patriarka at ang mga matataas na miyembro ng pamilyang Barker at ang mga naninirahan sa Planet Lisa na nanonood nito ng live ay lubos na natulala. Paano? Paano niya nagawa yun? Hindi ka panipaniwala ang bilis niya. Sa isang kisap mata lang, naputol niya ang kaliwang braso ng lahat ng 10 miyembro ng pamilyang Barker. Mas mabilis ba ang bilis niya kaysa sa bilis ng liwanag? Mabilis na ipinakalat ito ng mga naninirahan sa planetang Lisa na nanonood. Hindi nagtagal at nalaman ng lahat ng nasa planetang Lisa ang nangyari matapos magalit ang isang makapangyarihang magsasaka sa pamilyang Barker. Isang taong may alam tungkol sa mga cultivator ang nagsimulang magkwento tungkol sa kanila. Ang mga cultivator ay yung mga sumisipsip ng enerhiya ng espiritu sa kanilang kapaligiran upang pinuhin at palakasin ang kanilang sarili hanggang sa makamit nila ang kapangyarihan. Kapag ang kanilang mga cultivation base ay umabot sa isang tiyak na antas, magkakaroon sila ng mga kapangyarihang parang Diyos. Nabalitaan kong marami pang ibang mga galaksiya sa kabila ng Milky Way. Ang mga galaksyang ito ay pinamumunuan ng mga tagapagsakang ito. Nabalitaan ko mula sa isang mangangalakal sa pagitan ng mga planeta na ang ilan sa mga cultivator na ito ay kayang makipagsabayan sa isang disaster-level battleship. Ang impormasyong ito ay nagsimulang kumalat sa web na ikinagulat ng mga naninirahan sa planeta Lisa. Isang battleship na nasa antas ng sakuna. Produkto iyan ng mga sibilisasyong siyentipiko na nasa antas ng SS. Kahit ang pinaka-advanced na sibilisasyon sa ating Milky Way ay nasa antas A lamang. Sa palagay ko ay walang anumang disaster-level battleship sa ating kalawakan. Kung ang isang tao ay kayang makipagsabayan sa isang disaster-level battleship, hindi ba't ibig sabihin noon ay kaya niyang sirain ng mag-isa ang bawat sibilisasyon sa Milky Way? Nako! Nakakatakot ito. Lungkot at pangamba ang bumalot sa kanila nang maging malungkot ang kanilang pananaw. Sa isang forum sa internet, may nag-post ng post na may pamagat na, lahat. Paano kung ang cultivator na ito ay isa sa mga may lakas na maihahambing sa isang disaster-level battleship? Ang bilang ng mga views ay tumaas sa nakababahalang bilis, na umani ng maraming komento. Sa tingin ko ay paranoid ang orihinal na nag-post. Ang mga battleship na nasa antas ng kalamidad ay umiiral lamang sa mga alamat. Nangangahulugan ito na ang mga cultivator na may lakas na maihahambing sa mga battleship ay isa lamang alamat. Imposibleng lumitaw ang mga ito sa Milky Way. Sumasang-ayon ako sa taong nagsabing ang orihinal na nag-post ay isang tanga. Karamihan sa mga komento ay sumasalamin sa mga sentimentong ito. Gayunpaman, ang paksa ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao at mabilis na lumaganap sa loob lamang ng maikling panahon. Samantala, ang Surveillance Division sa pamilyang Barker ay abalang-abala sa pagsusuri ng isang partikular na video. Patuloy nilang binabagalan ang takbo ng video kung saan naputol ang kaliwang braso ng isang miyembro ng pamilya. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang ginawa ni Alvin sa pagpapabagal ng takbo ng video. Hindi nila alam na nasayang lang ang lahat ng kanilang pagsisikap. Patriarch, pinabagal namin ang video sa abot ng aming makakaya.
Gayunpaman, hindi namin nakita kung ano ang pumutol sa kaliwang braso ni Elder Ben. Natanggap ni Leilin ang mensaheng ito mula sa Surveillance Division sa pamamagitan ng kanyang communication device. Nang maisip niya ang buong bigat ng sitwasyon, dumilim ang kanyang ekspresyon. Maghanap kayo. Tumayo kayo at maghanap ngayon din. Sino ang nagdala ng mga tao sa solar system at sa mundo ilang dekada na ang nakalilipas? Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw sa mga speaker ng communication device na pagmamayari ng mga miyembro ng pamilyang Barker. Kapag nahanap ninyo ang salarin na iyon, sabihin ninyo sa batang tuso na makipagkita sa akin. Nanigas ang pamilya Barker sa utos. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng pilak na business suit na nakatayo sa likuran ng karamihan ang biglang nagsalita. Tiyo. Minaneho niya ang kanyang lumilipad na sasakyan papunta sa tabi ni Leilin. Yumuko ang kanyang ulo habang sinasabing, ako iyon. Dinala ko ang ilan sa ating mga tauhan sa mundo sa solar system. Pagkalabas pa lang ng binata, sumigaw si Timor, siya nga. Itinuro niya ang binata habang sinasabing, ilang dekada na ang nakalilipas, dinala niya ang kanyang mga tao sa daigdig at binigyan tayo ng ilang daang taon ng makabagong teknolohiya. Siya rin ang pumihil sa pagsulong ng teknolohiya sa abyasyon at kalawakan sa mundo. 2,538. Natatandaan pa ni Timor noong dumating sa lupa ang binata na nakasuot ng pilak na business suit. Nang panahong iyon, ang binata ay tila napakataas. Hinahangaan siya ng bawat pinuno ng bansa. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang binata ay kasing masunurin ng isang kuting sa harap ng patriarka ng pamilyang Barker. Bukod dito, ang binata ay tila labis na nababalisa nang magsalita siya tungkol sa kanyang pagbisita sa lupa. Tinitigan ni Leilin ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang nag-iisang kapatid na lalaki. Malungkot niyang tinanong, Leno, bakit ka pumunta roon? Namatay ang kanyang kapatid at hipag para iligtas siya. Mula noon, pinalaki ni Leilin ang kanyang pamangkin na parang tunay niyang anak. Ako. Natigilan si Leno habang nakatingin sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa malayo ng may pag-iingat. Nakikita niyang ang binata na nakasuot ng lila ay dumating dahil mismo sa kanyang paglalakbay sa mundo noon. Hindi niya kailanman naisip kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip na ang isang planeta sa liblib na lugar ay magkakaroon ng isang napakalakas na tagapagsaka. Nang makita ang pag-aatubili ng kanyang pamangkin, nanlaki ang mga mata ni Leilin sa galit habang umuungol, magpaliwanag ka. Nakita ko kung gaano ka-primitive ang planeta kaya binigyan ko sila ng teknolohiyang ilang daang taon na nauna sa kanila. Mabuti lang ang intensyon ko. Paliwanag ni Leno. Gayunpaman, nakayuko ang kanyang ulo at may pagkakasala na laminggalinga sa paligid. Ngumisi si Alvin nang marinig ang mga salita ni Leno. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo at pangungutya na sinabi, nako, mabuti lang ba ang intensyon mo? Sush! Si Leno na nakatayo sa tabi ni Leilin ay lumipad palabas ng kanyang lumilipad na sasakyan ng walang anumang babala. Bago pa man makabawi ang sino man sa kanilang katinoan, nakahawak na si Alvin sa leeg ni Leno habang itinataas niya ito sa ere. Alam ni Leno na nasa kamay ni Alvin ang buhay niya sa sandaling ito. Namula ang mukha niya na parang umakyat lahat ng dugo sa katawan niya sa mukha niya. Hinihingal siya ng husto, at malinaw na kung magpapatuloy ito, mamamatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Huwag kang masyadong lumayo, Ginoo. Sigaw ni Leilin. Ang kanyang ekspresyon ay naging hindi magandang tingnan dahil sa galit habang nakatitig siya kay Alvin. Sumusobra ka na ba? Ngumisi si Alvin nang walang pakialam. Plano kong maglaan ng oras sa pakikipaglaro sa pamilyang Barker, pero nagbago ang isip ko. Sa tingin ko ay hindi ko dapat sayangin ang mahalagang oras ko sa inyong maraming tao. Habang nagsasalita siya, biglang boom. Ang enerhiya mula sa kanyang katawan at binalot ang likuran ng napakalaking kastilyo. Ang bodega ng pamilyang Barker ay matatagpuan sa pinakalikod ng kastilyo. Dito nila iniimbak ang 37 sa kanilang mga pinakamodernong barkong pandigma. Nakadaong ang mga ito roon na parang mga espiritong tagapag-alaga ng pamilya. Boom! Boom! Nayanig ang napakalaking kastilyo pagkasabi ni Alvin na para bang isang malakas na lindol ang tumama sa planeta. Di nagtagal, sunod-sunod na pagsabog ang narinig mula sa likuran ng kastilyo. Anong nangyari? Lindol.
Agad na lumingon ang bawat matataas na miyembro ng pamilyang Barker, kasama na si Leylin, para tingnan ito. Halos lumuwa ang kanilang mga mata sa eksenang sumalubong sa kanila. Sus Mariosep, ano ba yun? Natakpin ng isang buhawi ng buhangin ang kanilang paningin sa kastilyo. Malabo nilang nakita ang 37 napakalaking bagay na kasinlaki ng isang burol na tumataas sa ere. Hindi nagtagal at nakita nila na ang 37 bagay ay ang kanilang mga barkong pandigma. Nakita nila ang sagisag ng pamilyang Barker na nakaukit sa mga katawan ng barkong pandigma. Nang makita ito ng mga naninirahan sa planetang Lisa, sila ay natigilan. Isa lamang sa mga barkong pandigma ay sapat na nakakatakot, ngunit ang pamilyang Barker ay mayroong 37 sa mga ito. Paano silang hindi matatakot? Mga transcendent level battleship ba yan? Sus Mariosep. Mayroon silang 37 transcendent level battleships. Matagal ko nang naririnig na ang pamilyang Barker ay nagmamay-ari ng 37 transcendent level battleships, pero binaliwala ko lang ang mga ito bilang mga chismis. Sino ang mag-aakala na totoo ito? Ang mga bagay na ito ang pundasyon ng pag-iral ng pamilya. Kaya ba ginamit ng pamilyang Barker ang lahat ng kanilang mga transcendent level battleship para patayin ang cultivator na iyon? Samantala, si Leylin, na nakakita sa mga barkong pandigma, ay nagsimulang sumigaw sa ilang matataas na miyembro ng pamilya. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na pakilyusan ang aming mga transcendent level battleship? Alam niya kung gaano ka-confrontative ang hitsura ng pagpapakilos ng mga transcendent level battleship sa sandaling ito. Para na rin itong pagdedeklara ng digmaan sa cultivator. Hindi ito matatapos hanggat wala ang isa sa mga grupo. Maganda kung mapapatay nila ang cultivator. Gayunpaman, ang problema ay hindi siya sigurado kung kaya nilang patayin ang cultivator. Kung hindi mamamatay ang cultivator, ang pamilya Barker ay maaari na lamang maghintay sa kanilang katapusan. Ang mga matataas na miyembro ng pamilyang Barker ay may mapanglo na ekspresyon sa kanilang mga mukha sa sandaling ito nang harapin ang galit ni Leylin. Kung tutuusin, sila ay nalilito rin sa biglaang paglitaw ng mga barkong pandigma. Patriarka, kung wala ang iyong pahintulot, walang sino man ang makakapagpakilo sa mga barkong pandigma na ito. Opo, Patriarka. Kung wala ang iyong utos, walang sino man sa pamilya ang makakapagpadala sa kanila. Nang marinig ang mga salitang ito, nakabawi si Leylin sa kanyang katinoan. Tama nga sila. Nang walang tahasang pintulot niya, walang sino man ang makakapagpakilo sa mga transcendent level battleship. Isang nakakagulat na kaisipan ang biglang lumitaw sa kanyang isipan sa sandaling ito, maliban na lang kung lumingon siya upang tingnan ang binata na nakasuot ng lila na nakahawak sa leeg ng kanyang pamangkin. Posible kayang ang kaguluhang ito ay sanhi ng binata na nakasuot ng lila. May kinalaman ba ang binata na nakasuot ng lila sa biglaang paglitaw ng mga transcendent level battleship? Para bang nababasa niya ang nasa isip ni Leylin, sinabi ni Alvin, kaya, ito ang mga mahahalagang transcendent level battleship na inaasahan ng pamilya mo para mabuhay. Mga basura sila. Hindi man lang ito kapantay ng mga disaster level battleship na nakita ko noong Coste Galaxy. Sa isang pag-iisip lamang, kinontrol ni Alvin ang 37 transcendent level battleships upang palibutan si Karina at ang kanyang mga kasama. Sa sandaling ito, ang mga sandata ng mga battleship ay nakatutok sa pamilyang Barker. Agad na namutla ang mga mukha ng pamilyang Barker. Magiging hanggal sila kung hindi pa rin nila maintindihan ang nangyayari. Ang magsasakang ito ang kumontrol sa 37 barkong pandigma. Natulala ang mga naninirahan sa planetang Lisa na nanunood. Anong nangyayari? Sa palagay ko ay hindi kontrolado ng pamilyang Barker ang mga barkong ito. Sa palagay ko ay kontrolado na ng magsasaka ang mga barko. Pinapalabas niya na parang naglalaro siya ng laruan. Sino ba talaga siya? Siyempre mas mahina sila. Tugon ni Karina kay Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha, ang isang transcendent level battleship ay halos 2 beses na mas mahina kaysa sa isang disaster level battleship. Mabuti na lang at naitala ko ang iyong nagawa sa Coste Galaxy gamit ang mirror image daw talisman. Panahon na para ipakita sa kanila. Nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Karina. Kumuha si Karina ng isang daw talisman at dinurog ito. Maya-maya, isang napakalaking holographic na imahe ang lumitaw sa hangin.
Dahil ito ay ipinalabas ng live, nasaksihan din ng mga naninirahan sa Planet Lisa ang eksenang nai-record ni Karina. Ipinalabas sa video ang eksena kung saan sina Alvin at Karina ay napapaligiran ng 18 disaster-level battleship na ipinadala ng pamilyang Garner sa Coste Galaxy. Nako! Mga battleship ba na nasa antas ng kalamidad yan? Sinasaktan ako ng langit. Mga disaster-level battleship iyan mula sa mga alamat. Kamukhang kamukha sila ng paglalarawan sa mga alamat. Nakakita na ako ng imahe ng isang disaster-level battleship mula sa isang interplanetary merchant dati. Ang mga battleship na ito ay talagang disaster-level battleship. Tiyak na 2 beses silang mas malakas kaysa sa isang transcendent-level battleship. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay napapaligiran ang 2 iyon ng 18 disaster-level battleships, pero hindi sila namatay. Totoo. Wala sana sila rito kung namatay sila. Natural lang na nagulat ang lahat dito. Gayunpaman, hindi ito ang pinakanakakagulat na bagay na makikita nila. Pinanood nila ang isang guhit ng lila na sumugod palabas. Ang binata na nakasuot ng lila ay nawala sa paningin. Sa sumunod na sandali, isa sa mga disaster-level battleship ang tuluyang nawasak. Hindi nagtagal at ang natitirang disaster-level battleship ay nagsimulang magpaputok sa binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, nakatayo siya sa gitna ng sumunod na kaguluhan, ganap na walang sugat. Sandaling natigilan ang lahat at hindi nakapagsalita. Mag-isang winasak ng binata na nakasuot ng lila ang isang disaster-level battleship at hindi siya naapektuhan ng mga pag-atake mula sa natitirang 17 battleship. Nako! Tao ba talaga ang lalaking ito? Nakakabaliw ito. Nakakatakot talaga. Hindi nakakapagtaka na itinuring niyang parang laruan ang mga barkong pandigma ng pamilyang Barker. Tutal, kahit ang mga disaster-level battleship ay parang mga laruan din para sa kanya. Ang nakapanlulumong kapangyarihan ni Alvin ay nabunyag sa mga naninirahan sa planetang Lisa sa sandaling ito. Wala ni isa sa kanila ang hindi nanginginig sa takot nang makita nila ito. 2,539. Bam! Bam! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin ng si Laylin, ang patriarka ng pamilyang Barker, ay bumagsak sa kanyang likuran sa kubyerta ng kanyang lumilipad na sasakyan. Pinagmasdan niya ang maladyos na lilang figure sa video ng tulala. Halos mawala ng puso ang kanyang puso sa gulat. Samantala, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilyang Barker ay naging kasing puti ng isang papel. Parang halaya ang kanilang mga binti, at nanginginig ang kanilang mga katawan. Paano nagawang sakta ng kanilang abang pamilya ang isang nilalang na kasing lakas nito? Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang malamig na mga mata ni Alvin ay nakatitig kay Leno habang hawak niya si Leno ng mataas sa ere ng may sakal. Tinanong niya, sabihin mo ulit sa akin, talagang mabuti ba ang intensyon mo sa pagpunta sa mundo? Tila nawala ang kaluluwa ni Leno nang makita niyang kontrolado ni Alvin ang 37 transcendent level battleship ng kanyang pamilya na parang mga laruan lamang. Sa sandaling iyon, alam niyang wala talagang pagkakataon ang kanyang pamilya na talunin ang cultivator na ito. Natulala siya nang makita niyang madaling sinisira ng binata na nakasuot ng lila ang isang disaster-level battleship at hindi naapektuhan ng sunod-sunod na pag-atake mula sa natitirang 17 disaster-level battleship. Natatarante si Leno sa sandaling ito. Hindi siya tao. Imposibleng tao siya. Siya mismo ang Diablo. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Sumuko siya dahil sa takot at nauutol na sinabi, hindi. Hindi. Hindi ako pumunta roon ng may mabuting intensyon. Plano kong sakupin ang mundo at hayaang mamuno ang pamilyang Barker sa planeta. Plano kong gamitin ang mga naninirahan dito bilang mga alipin. Hindi nagulat si Alvin. Gayunpaman, si Timur at ang iba pa ay nabahala sa revelasyon na ito. Kung hindi babalik sa lupa si Alvin, hindi sana makakatakas ang lupa sa isang nakakatakot at malagim na kapalaran. Samantala, dumilim ang ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Barker. Labis silang nababagabag, parang hihimatayin sila. Natural lamang, naunawaan nila ang intensyon ni Leno. Karaniwan na ang manggahas na pumunta sa kalawakan upang maghanap ng mga planetang nasa liblib na lugar at alipinin ang mga naninirahan dito.
Gayunpaman, palagi silang maingat at palaging pumipili ng mga planetang halos walang sibilisasyon. Sa sandaling ito, naunawaan nila na ang planetang natuklasan ni Leno ay maaaring kulang sa teknolohiya, ngunit hindi ito nangyayari kung wala ang mga makapangyarihang tagapagsaka. Sa madaling salita, nahulog si Leno sa sarili niyang patibong. Agad na sumigaw ang isa sa mga matatanda mula sa pamilyang Barker, "Ginoo, anumang ginawa ni Leno ay batay sa kanyang sariling kagustuhan. Wala itong kinalaman sa pamilyang Barker. Hindi namin alam ang kanyang mga ginawa." "Totoo po, Ginoo. Hindi po namin alam ang ginawa ng bata. Maaari mong gawin ang gusto mo kay Leno. Gayunpaman, pakitandaan na walang kinalaman ang pamilya rito at huwag mo nang isama ang pamilya." Parami ng parami ang matataas na miyembro ng pamilyang Barker na sumasang-ayon sa sinabi ng nakatatanda. Tila handa silang magsakripisyo ng isa para protektahan ang kawan. Hindi sila pinansin ni Alvin. Sa halip, tumingin siya kay Leylin, ang patriarka, at nagtanong ng may malungkot na ngiti, "Ano ang masasabi mo, patriarka ng pamilyang Barker?" "Sir." Tumayo si Leylin kahit na hindi sila matatag. Bumantong hininga siya habang nakatingin kay Alvin, maaaring kusang kumilos si Leylin, ngunit hindi may kakaila na ginawa niya ito para sa kapakanan ng pamilyang Barker. Dahil dito, ako, si Leylin, ang patriarka ng pamilyang Barker, ang mananagot sa mga bunga ng kanyang mga ginawa. Nabigla ang iba pang miyembro ng pamilyang Barker sa mga sinabi ni Leylin. Pinakamabuti para sa kanila na putulin ang ugnayan kay Leno. Paano kaya maiuugnay ng kanilang patriarka ang kapalaran ng batang nakatakdang ikamete sa pamilya? Patriarka. Patriarka, naiintindihan kong may utang ka sa mga magulang ni Leno habang buhay. Alam kong namatay sila para iligtas ka. Gayunpaman, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng ating pamilya. Bilang patriarka ng pamilya, dapat mong pag-isipang muli ang iyong desisyon. Tama. Hindi mo maaaring ipagkamali ang personal mong mga bagay sa pamilya. May kinalaman ito sa kapalaran ng buong pamilya. Marami sa kanila ang tumuligsa sa desisyon ni Leylin at nakatingin sa kanya ng may puot. Malinaw na sinusubukan nila siyang pilitin na baguhin ang kanyang isip. Tiyo. Hindi inaasahan ni Leno na pipiliin siya ng kanyang tiyo kaysa sa kapakanan ng pamilya. Labis siyang naantig sa pagbubunyag na ito kaya't nanginig siya. Parang nakapagdesisyon na siya, habang nagngangalit ang mga ngipin ay sinabi niya, "Pakiusap po, Ginoo. Kasalanan ko po ang lahat ng bagay tungkol sa mundo. Akin ito at akin lamang. Wala itong kinalaman sa pamilya ko. Maaari ninyo akong parusahan sa anumang paraan na gusto ninyo, handa akong pasanin ang lahat." Puno ng determinasyon ang kanyang boses nang magsalita siya. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Leno patungo kay Leylin. Mukhang pareho kayong may matibay na ugnayan. Binitawan niya ang kanyang pagkakahawak sa leeg ni Leno at dahan-dahang ibinalik ito sa kanyang lumilipad na sasakyan. Nalito ang mga miyembro ng pamilyang Barker sa ginawa ni Alvin. Natulala silang pinanood habang pinangungunahan ni Alvin sina Karina, Timor, at ang mga mandirigma patungo sa napakalaking kastilyo. Kasabay nito, ang 37 Transcendent Level Battleships ay bumalik sa bodega na matatagpuan sa likuran ng kastilyo na nasa ilalim ng kontrol ni Alvin. Natural lamang, ang bodega ay sira-sira na ngayon. Tumingin si Alvin kay Leylin at mahinahong sinabi habang lumilipad sa ere, "Tatanggapin ko ang imbitasyon mo at mananatili rito bilang panauhin mo. Wala kang tutol, di ba?" "Ano?" Naguluhan si Leylin. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi. Naunawaan niya na binibigyan sila ni Alvin ng paraan para malutas ito ng walang madugong labanan. Mabilis niyang tinanggo ang kanyang ulo na parang inahing tumutukan ng mga butil sa lupa. Siyempre. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Isang karangalan para sa aming pamilya na magkaroon ng isang panauhing kasing husay mo. Pagpasok nila sa kastilyo, nagsiksikan ang mga miyembro ng pamilyang Barker kay Alvin at sa kanyang mga kasama. Ano ba ang nangyari? Sa tingin ko ay nagpapakita ng awa ang magsasaka. Sa tingin mo, kaya niyang sirain ang pamilyang Barker sa isang pitik lang ng kamay niya. Dahil hindi niya ginagawa iyon, halatang nagpapakita siya ng awa.
Ang buong planeta ay sabay-sabay na bumaantong hininga ng ginhawa. Ang mga naninirahan ay labis na nag-aalala na sisirain ni Alvin ang pamilyang Barker. Ang pamilya ay lubos na maimpluwensya, ang kanilang mga negosyo at ari-arian ay umaabot sa bawat sulok ng Planet Lisa. Kung sisirain ng magsasaka ang pamilyang Barker, ang lahat ng iba pa ay magdurusa rin. Natural lamang na umasa sila para sa isang mapayapang resolusyon. Mainit na tinanggap ng mga miyembro ng pamilyang Barker sina Alvin, Karina, Timor, at ang 10 mandirigma papasok sa kastilyo at dinala sila sa pinakamalaking silid komperensya ng pamilya. Hindi nakakagulat, si Alvin ay binigyan ng upuan bilang isang iginagalang na panauhin. Prangkang sinabi niya, sa totoo lang, plano kong kunin ang lahat ng inyong mga transcendent level battleship at kunin ang lahat ng inyong mga nangungunang siyentipiko at mananaliksik. Wala akong pakialam kung mabuhay ang pamilyang Barker o hindi. Nagbago ang ekspresyon ng mga miyembro ng pamilyang Barker. Alam nila na kung isasagawa ni Alvin ang kanyang unang plano, ang pamilya ay magiging balat na lamang ng dati nitong sarili. Walang alinlangang susunggaban ng siyam na maimpluwensyang pamilya sa kalawakan ang pagkakataong sakupin sila. Tutal, kung wala ang mga transcendent level battleship at ang kanilang mga nangungunang mananaliksik at siyentipiko, ang pamilyang Barker ay parang isang walang ngiping tigre. Natural lang, nagbago ang isip ko. Sabi ni Alvin. Nakahinga ng maluwag ang mga miyembro ng pamilya Barker. Patuloy na sinabi ni Alvin, gayunpaman, ang susunod kong sasabihin ay hindi na maaaring pag-usapan. Wala akong pakialam kung payag ka o hindi, pareho lang ang magiging resulta. Sa puntong ito, ang kanyang tono ay naging makapangyarihan. Mahina lamang ang ngiti ng mga miyembro ng pamilyang Barker. Sa sandaling ito, wala sila sa posisyong pumili. Gaano man kawalang katarungan o katawa-tawa ang mga kondisyon ng binata, maaari na lamang nilang lunukan ang kanilang pagkadismaya at tanggapin ito kung ayaw nilang patayin sila ng tagapagsaka. Maglalagay ako ng restriction sa bawat mataas na miyembro ng pamilyang Barker, sabi ni Alvin habang itinataas ang kanyang kamay. Mga guhit ng espadachi ang tumama mula sa kanyang palad patungo sa mga miyembro ng pamilyang Barker na naroon sa silid. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Nangangahulugan ito na wala na silang malayang pagpapasya. Itinatalaga ko ang lalaking ito bilang tagapamagitan sa mga paghihigpit. Ang pangalan niya ay Timor, siya ang direktor ng Special Unit sa bansang Hua, sabi ni Alvin habang lumingon siya kay Timor. Sa darating na 100 taon, kung gugustuhin niya, ang paghihigpit ay kayang pumatay sa inyong lahat agad. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mga ekspresyon ng matataas na miyembro ng pamilyang Barker. Huwag na huwag niyong subukang imbestigahan ang limitasyon sa mga katawan ninyo gamit ang teknolohiya ninyo. Hindi lang kayo mabibigo, kundi maaari niyo pa itong matrigger at maging sanhi ng sarili niyong kamatayan. Sabi ni Alvin para pigilan ang ilang miyembro ng pamilya sa pagplano. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin namin sa loob ng 100 taon na ito, Ginoo? Dahil ang patriarka ng pamilyang Barker, natural lang na naunawaan ni Laylin na may gusto si Alvin mula sa kanila, batay sa kanyang ginawa. Alam niyang naglagay si Alvin ng mga paghihigpit sa kanila bilang pag-iingat kung sakaling magdesisyon silang magrebelde. Gusto kong gawing pinakamaunlad sa agham ang Hua na matatagpuan sa mundo sa loob ng 100 taon. Gusto kong maging lubos na maunlad ang teknolohiya ng bansa upang makapantay ang pamilyang Barker. Gusto kong maging panglabing isang nangungunang bansa sa Milky Way si Hua pagkatapos ng 100 taon. Gusto kong maging isang puwersa si Hua na kayang tumayo ng pantay sa 10 nangungunang pamilya sa kalawakan. Mahinahong sabi ni Alvin. 2,540. Pagkatapos magsalita ni Alvin, hindi napigilan ni Timor at ng kanyang mga mandirigma ang mapabuntong hininga. Hindi nila inaasahan na gagawa siya ng ganito kalayo para lang tulungan si Hua. Gusto pa nga niyang gawing 11 nangungunang pamilya si Hua sa Milky Way, kapantay ng 10 nangungunang pamilya sa Milky Way. Same time na nangako ang patriarka ng pamilyang Barker, bagamat medyo mahirap, gagawin ng pamilyang Barker ang aming makakaya. Isa nga itong mahirap na kahilingan. Gayunpaman, walang ibang magagawa ang pamilyang Barker kundi tanggapin ito maliban na lang kung gusto na nilang mamatay. Tama na, bahagyang tumango si Alvin.
Pagkatapos, humarap siya kay Timur at sinabing, Instructor Long, ikaw at ang iyong mga tauhan ay mananatili rito upang pag-usapan ang mga detalye kasama nila. Pagkatapos ninyo, ibabalik ka nila sa mundo. Sa bilis ng kanilang mga transcendent level battleship, ilang araw na lang ang aabutin bago kayo makarating sa mundo. Nanginig ang mga bibig ng mga miyembro ng pamilyang Barker nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Batay sa mga salita ni Alvin, gusto niyang gamitin nila ang kanilang mga transcendent level battleship bilang sasakyang pangtransportasyon. Biglang tumayo si Timur at same time na binati si Alvin. Alvin, salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Hua. Sumunod ang 10 nasasakupan ni Timur. Ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at paghanga nang tumingin sila kay Alvin. Namangha sila nang ilabas sila ni Alvin mula sa lupa at papunta sa kalawakan nang hindi umaasa sa anumang kagamitan, ngunit sino ang mag-aakala na maliit na bahagi lamang iyon ng kanyang mga kapangyarihan. Mas kahanga-hanga pa siya kaysa sa kanilang inaakala. Ang mga transcendent level battleship, ang pinakamalakas na sandata na pag-aari ng pamilyang Barker, ay parang mga laruan sa harap niya. Ang pamilyang Barker ay isa sa 10 nangungunang pamilya sa Milky Way. Nangangahulugan ito na sa lakas ni Alvin, madali niyang mapamamahalaan ang Milky Way kung gugustuhin niya. Instructor Long, mamamayan din ako ng Hua. Bahagyang ngumiti si Alvin kay Timur. Pagkatapos, sinenyasan niya si Karina na lumapit at umalis kasama nito. Iniwan nila ang pamilya Barker at Planet Lisa. Gamit ang iyong lakas, mapipilitin mong sumuko kay Hua ang 10 nangungunang pamilya sa Milky Way. Bakit ka palalayo at ipipilit na lang na tulungan ng pamilyang Barker si Hua na maging isa sa mga nangungunang puwersa sa Milky Way? Hindi napigil ang magtanong si Karina pagkatapos nilang umalis sa Planet Lisa. Dahil sa lakas ni Alvin, napakadali lang para sa kanya na gawing tanging nangungunang puwersa sa Milky Way si Hua. Umiling si Alvin. Madaling tulungan si Hua na maging nangungunang puwersa sa Milky Way. Gayunpaman, ano ang susunod na mangyayari? Ang mga tao ay likas na sakam. Kung ang Hua ang magiging tanging nangungunang puwersa sa Milky Way, tiyak susubukan nilang sakupin ang ibang mga kalawakan. Tutal, ang Milky Way ay hindi sagana sa mga mapagkukunan. Maaari kong pilitin ang buong Milky Way na sumuko kay Hua, ngunit mapipilit ko ba ang iba pang mga kalawakan sa Yanhuang Realm na gawin din ang pareho? Kahit na kaya ko, wala akong oras para dito. Huminto siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita, sa makatuwid, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa ganitong paraan, matutulungan ko si Hua na maging malakas, at kasabay nito, ang iba pang mga puwersa ay magsisilbing check and balance kay Hua. Tutal, ang lakas ng iba pang 10 pamilya sa Milky Way ay hindi magiging mas mababa sa Hua sa panahong iyon. Sa ilalim ng ganitong mga kondisyon, ang Hua ay maaaring bumuo ng isang matibay na pundasyon at unti-unting umunlad. Hindi mo ba iniisip na ito ang pinakamahusay na pagpipilian? Napakalayo ng pananaw mo, bulalas ni Karina. Maya-maya, tila may naisip siya bago nagtanong, hindi ba ito ikagagalit ni Instructor Long? Tutal, alam naman niyang kaya mong sakupin ang buong Milky Way. Gaya ng sabi mo, sakam ang mga tao. Umiling si Alvin. Hindi. Kilalang kilala ko si Instructor Long. Siya ay isang taong kontento sa kung anong mayroon siya. Bukod dito, naniniwala akong naiintindihan niya ang desisyon ko. Ibig mo bang sabihin ay alam niya ang iniisip mo? Medyo nagulat si Karina. Oo, tumango si Alvin. Tama nga. Tama si Alvin. Pagkatapos nilang umalis, inayos ni Leylin, ang patriarka ng pamilyang Barker, si Timur at ang kanyang 10 mandirigma na manatili sa mga mararangyang silid panulugan. Gayunpaman, hindi sila nagpahinga. Sa halip, nagtipon ang lahat sa silid ni Timur. Habang namamangha sila sa maladyos na lakas ni Alvin, isa sa kanila ang tumingin kay Timur at nagtanong, Direktor, sa kasalukuyang lakas ni Blood Wolf, hindi mahirap kung gusto niya tayong tulungan na umangat sa Milky Way. Bakit hindi niya direktang ginawa iyon? Nabaling agad ang atensyon ng lahat kay Timur nang marinig nila ang tanong niya. Sumanghel si Timur. May kasabihan ang ating bansa. Ang pagiging kontento ay humahantong sa kaligayahan. Ang nagawa ng baliw na iyon para sa atin ay isang malaking biyaya sa bansa.
Wala na tayong karapatang humingi pa sa kanya. Oo. Tumango ang 10 tauhan ni Timur bilang pagsang-ayon. Bukod pa rito, nagplano siya para sa pangmatagalan sa pamamagitan nito. Ang mga salita ni Timur, sa katunayan, ay nagpakita na naunawaan niya ang iniisip ni Alvin. Ano ang mga paghihigpit na ipinapataw mo sa mga matataas na miyembro ng pamilyang Barker? Tanong ni Karina pagkatapos nilang umalis sa Stellar Galaxy kung saan matatagpuan ang planetang Lisa. Hindi niya narinig ang tungkol sa mga paghihigpit na ginamit ni Alvin kanina. Walang anumang restriction. Isa lamang itong panlilinlang, sabi ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Sa katunayan, wala siyang alam tungkol sa mga restriction. Hindi ka ba natatakot na matuklasan nilang nagbibiro ka lang? Kapag nalaman na nila, tiyak na hindi ka nila matutulungan na mapabuti ang teknolohiya sa HUA. Natigilan si Karina sa sagot ni Alvin. Sa tingin mo ba matutuklasan nila ito? Sa tingin mo ba ay susugal sila? Buong kumpiyansang tanong ni Alvin. Natahimik si Karina. Inisip niya ang sarili niya sa sitwasyon ng pamilya Barker. Kung siya ang mga taong iyon, tiyak na hindi niya matutuklasan ang katotohanan dahil hindi siya nang ahas na sumugal sa sarili niyang buhay. Maya-maya, nagtanong siya, saan tayo pupunta ngayon? Plano kong manatili sa mundo ng ilang araw bago bumalik sa Saint Province Realm para asikasuhin ang ilang bagay. Kung may oras ako, babalik ako at bibisita sa Yellow Day Arch Mansion, sagot ni Alvin. Hindi niya nakalimutan ang imbitasyon mula kay Randolph, isang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Yellow Day Arch Mansion. Natural lang, hindi niya nakalimutan na ang kanyang matalik na kaibigan, si Lizardo, ay nasa Yellow Day Arch Mansion din pagkatapos umalis sa Beyond Heaven Secret Zone. Si Lizardo na lang ang natitira niyang kaibigan sa mundong kaharian dahil dinukot ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Gusto niyang makita muli si Lizardo bago siya umakyat sa isang Devata Realm. Dahil wala na akong mapupuntahan, susundan muna kita sa Saint Province Realm, sabi ni Karina. Sige. Tumango si Alvin. Nang sina Alvin at Karina ay nasa kalagitnaan na ng kanilang paglalakbay pabalik sa solar system kung saan matatagpuan ang mundo. Rare. Isang malinaw na tunog ng pagkapunit ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan para agad na huminto sina Alvin at Karina. Nakita nila ang isang punit sa kawalan na tila bigla na lamang lumitaw. Ang punit sa kawalan ay kasing lawak ng isang pinto. Kaya ikaw si Alvin. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa butas na kasing laki ng pinto. Maya-maya, isang payat na figure ang dahan-daang lumabas mula sa butas sa ilalim ng gulat na mga titig nina Alvin at Karina. Ang bagong dating ay isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na may ordinaryong anyo. Mahihirapan siyang makilala sa gitna ng maraming tao. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nagparamdam kay Alvin ng kilabot. Sino? Sino ka? Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na tinatawag siya matapos lumitaw sa kakaibang paraan. Sinuri niya ang espasyo at natuklasang walang mga pseudo-realm dito. Kaya naman, napagpasyahan niyang ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay sapilitang pumutol ng butas sa kawalan at tumawid mula sa isang hindi pseudo-realm. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang iniisip niya, kahit ang isang great overarching golden celestial ay maaaring hindi kaya nito. Mamamatay ka rin naman kaya walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Pinapunta ako rito niyang Master Octavius para patayin ka, walang pakialam na sabi ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang habang nakatitig kay Alvin na parang isang patay na naglalakad si Alvin. 2,541. Batang Panginoon Octavius. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang nagliliyab na apoy ang makikitang nagliliyab sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bagamat hindi niya inaasahan na basta-basta siyang patatawarin ni Octavius, hindi niya inaasahan na magpapadala si Octavius ng isang tao para patayin siya. Naisip niya sa sarili, dahil matapang siyang magpadala ng isang tao para patayin ako, ibig sabihin ay hindi siya natatakot na malaman ito ni Kelly. Tutal, nasa kay Kelly ang aking soul pearl.
Hindi mahirap malaman na malamang na pinagbabantaan ni Octavius si Kelly kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Octavius, bulong ni Alvin habang nakakuyom ang mga ngipin. Lalong lumamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Kung nakamamatay lang ang tingin, maraming beses nang namamatay ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang sinasabi niya, kaya ikaw ang pinadala ni Octavius. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic para mapalakas ang kanyang lakas. Kinuha rin niya ang kanyang celestial sword at ginamit ito gamit ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword. Swoosh! Swoosh! Sa loob lamang ng ilang sandali, isang sword battle formation na nabuo mula sa milyon-milyong sinag ng espada ang pumailan lang sa ibabaw ni Alvin. Ginamit din niya ang kanyang offensive divine ability, ang 13 Green Lotus Swords. Dahil lubos niyang naunawaan ang 13 Green Lotus Swords, mas naging malakas siya kaysa dati. Sa kasalukuyan, tiwala siyang kaya niyang patayin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial sa isang atake lang. Tutal, ang 13 Green Lotus Swords ay mas malakas pa kaysa sa mga ordinaryong offensive divine abilities sa Devata Realms. Sa kasamaang palad, kulang pa rin ang lakas ni Alvin kumpara sa makapangyarihang tao na ipinadala ni Octavius para patayin siya. Karina, umalis ka na agad. Hindi mas mahina ang lalaking ito kaysa sa mga dakilang gininto ang Celestial na nag-iwan ng kanilang mana sa Beyond Heaven Secret Zone. Ipinarating ni Alvin ang kanyang boses kay Karina. Handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Bagamat alam niyang hindi siya kayang tapatan ng makapangyarihang ipinadala ni Octavius, wala siyang planong sumuko ng walang laban. Gayunpaman, ayaw niyang isali si Karina dahil inosente ito. Nang marinig ni Karina ang mga salita ni Alvin, lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang lumabas ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa butas ng kawalan, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan at natuklasan na walang mga pseudo-realm sa lugar na iyon. Batay dito, masasabi niya ng halos malakas ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang at hindi nakahihigit kay Alvin. Nabasa niya ang ilang tala sa Daemon Sect tungkol sa paggiba sa harang ng mga mundane realm at alam niyang kailangan ng isang tao na maging isang great overarching golden celestial, kahit papaano, para makagiba ng butas sa harang. Kinumpirma ng mga salita ni Alvin ang kanyang hinala. Nanginig siya sa takot sa loob habang ipinaparating niya ang kanyang boses na may bahid ng takot kay Alvin. Alvin, kailan at paano mo napukaw ang isang napakalakas na nilalang? Paanong hindi matatakot si Karina? Ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay kasing lakas ng isang great overarching golden celestial. May posibilidad na mas malakas pa siya kaysa doon. Napakaraming tao ang naghangad ng mga kayamanan sa Beyond Heaven Secret Zone dahil naiwan ang mga ito ng isang great overarching golden celestial. Ngayong lumitaw na ang isa sa harap niya, natural lang na natakot siya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Umalis ka na lang dito. Sabi ni Alvin na may bahid ng pag-aalala. Hindi niya inaasahan na magtatanong si Karina sa kritikal na sandaling ito. Mapait na sumagot si Karina sa pamamagitan ng voice transmission, huli na para umalis ako ngayon. Subukan mong suriin ang ating paligid gamit ang iyong banal na kamalayan. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para mahuli tayo rito. Hindi ako maaaring umalis. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Tinitigan niya ng masama ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatingin sa kanya ng may paghamak at sinabi sa mahinang boses, walang kinalaman ang kaibigan ko dito. Dahil inutusan ka ni Octavius na patayin ako, pwede mo na siyang pakawalan. Ngumiti ng may masamang hangarin ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Paano mo naiisip na protektahan ang kaibigan mo kung hindi mo nga kayang protektahan ang sarili mo? Oo nga. Napakabait mo talaga sa mga babae. Pero, dahil mukhang determinado ka sa pagprotekta sa kanya, hindi ko siya hahayaang umalis. Ano pa nga ba ang magagawa mo sa akin kung hindi ko siya hahayaang umalis? Ikaw. Namula ang mga mata ni Alvin dahil sa galit. Samantala, ang sword battle formation sa itaas niya ay tila nabalisa na parang lilipad ito patungo sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang.
Tumingin ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang kay Alvin at sinabing, "Oo nga. Ang iyong pamamaraan ay halos kapareho ng pamamaraan ni Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven." Hindi nakakapagtaka na bigla akong inutusan ni ang Master Octavius na salakayin ng isang Heavenly Emperor ng isang Devata realm. Lumalabas na dahil ito sa iyo. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, ang iyong pamamaraan ay mas mahina kaysa kay Bert Ing. Dapat mong malaman na hindi man lang nakayanan ni Bert Ing ang 100 atake mula sa akin. Kalaunan, kinailangan niyang tumakas papunta sa Ozerhel, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms, para makatakas sa paghabol. Lahat, kasama na ang mga Heavenly Emperor, ay walang pagkakataong mabuhay pagkatapos makapasok sa lugar na iyon. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ang siyang isinugo ni Octavius para patayin si Bert Ing. Tinarget ni Octavius si Bert Ing dahil lamang sa namanan niya ang mga teknik ni Bert Ing at dahil si Bert Ing, sa teknikal na aspeto, ang kanyang Panginoon. Patuloy na umalangaw-ngaw sa tenga ni Alvin ang mga salita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Siya ang hindi direktang dahilan ng pagkamatay ni Bert Ing. Nang marinig ni Karina na nakatayo sa tabi ni Alvin ang mga salita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Makalangit na emperador. Bahagyang hindi makapaniwala at pagkamangha ang makikita kanyang mga mata habang nakatingin sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Ay ikaw. Sinabi mo ba na ang isang makalangit na emperador ng isang Devata realm ay hindi man lang makayanan ang 100 suntok mula sa iyo at napilitang pumasok sa isang nakamamatay na lugar para lang makatakas mula sa iyo? Nanginig ang kanyang boses nang magsalita siya. May alam si Karina tungkol sa mga Heavenly Emperor mula sa mga talaan sa Daemon Sect. Ang mga Heavenly Emperor ang pinakamalakas na powerhouse sa Devata Realms. Dahil mayroong 81 Devata Realms, mayroon ding 81 Heavenly Emperors. Paano siya hindi mabibigla sa sinasabi ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na mas malakas ito kaysa sa isang Heavenly Emperor? Ngumisi ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang sa tanong ni Karina. Iilan lamang ang mga Heavenly Emperor na kayang tiisin ang mahigit 100 galaw ko. Dahil nakatiis si Bert Ing ng halos 100 galaw, ang kanyang lakas ay maituturing na nasa top 20 sa 81 Heavenly Emperor. Nanginig si Karina nang marinig niya ang sagot ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Natigilan siya at natakot. Muling inilipat ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang tingin kay Alvin at ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit habang sinasabi niya, "Bata, hindi ko talaga makita kung ano ang espesyal sa iyo na kahit ang pinakamagandang babae sa ating banal na lupain ng mga alay ay nahulog sa iyo." Mapanghamak niyang sabi, "Mukhang hindi ka na makapaghintay na atakihin ako. Sige, tatayo na lang ako rito. Kung ang mga pag-atake mo ay umabot ng 10 metro ang layo mula sa akin, iiwan kong buo ang iyong bangkay." Si Alvin, na matagal nang handang umatake, ay hindi na nakapagpigil matapos marinig ang mapang-akit na mga salita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Agad na lumipad palabas ang sword battle formation sa itaas ng kanyang ulo. Swoosh! Swoosh! Lumipad palabas ang malaking formasayon ng labanan ng espada kasunod ang iba pang mga formasayon ng espada. Sa kabuuan, mayroong 12 na formasayon ng espada. Mayroong 13 na formasayon ng labanan ng espada kung bibilangin ang malaking formasayon ng labanan ng espada na unang lumipad. Ang mga formasyong ito ay produkto ng Assist Type Divine Ability, Elementary Devouring Tactic, Offensive Divine Ability, 13 Green Lotus Swords, at ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword. Swoosh! 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 Maya-maya, ang 12 sword battle formation sa likuran ay sumanib sa malaking sword battle formation sa harap, at ang mga sinag ng espada ay lalong lumakas. Tila kayang wasakin nito ang langit at lupa. Makikita ang nakapangangilabot at nakakatakot na mga bitek sa kawalan sa likuran nito habang lumilipad ito palayo. Ngumiti ng may paghamak ang payat na nasa katanghaliang gulang habang tinitingnan ang atakeng pinakawalan ni Alvin gamit ang kanyang buong lakas.
Minamaliit kita. Nakakagulat talaga na ang isang simpleng eminent celestial sa isang ordinaryong kaharian ay may lakas na maihahambing sa isang golden celestial sa Devata Realms. Gayunpaman, sa kaunting kapangyarihang ito, imposibleng makarating ito sa loob ng 10 metro mula sa aking kinatatayuan. 2,542. Swoosh! Swoosh! Ang Sword Battle Formation, ang pinakamalakas na atake ni Alvin, ay bumaril patungo sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na nag-iwan ng nakakakilabot na mga bitek sa kawalan. Batay dito, makikita kung gaano kagusto ni Alvin na patayin ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa kasamaang palad, ang Sword Battle Formation na bumaril ng malakas ay nahinto sa momentum nito ng halos 10 metro na ang layo nito mula sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na parang may nakaharang. Ang Sword Battle Formation na sa pilitang nahinto ay mabilis na naglaho na parang mga paputok na panandalian. Ang tanging natitira ay isang celestial sword na lumulutang sa hangin, 10 metro ang layo mula sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, hindi na ito kumikinang ng husto. Mula simula hanggang katapusan, ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay nakatayo sa kanyang pwesto ng walang kibo, walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi man lang gumalaw ang kanyang damit. Labis na nagulat si Karina. Nang makabawi siya ng katinoan, isang walang magawa at mapait na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Kanina, naagaw ng kanyang atensyon ang kaguluhan mula sa pinakamalakas na atake ni Alvin. Napansin niya, batay sa atake nito, na mas malakas siya ngayon kaysa sa 9 Tribulation Bodiless Celestials. Tulad ng sinabi ng payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa Golden Celestial sa Devata Realms. Gayunpaman, ang atake ni Alvin ay hindi man lang makalapit sa payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki, lalo na't hindi niya kayang saktan ang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Natural lamang kung isasaalang-alang ang pahayag ng payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga Heavenly Emperor sa Devata Realms. Puno ng paghamak ang boses ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang habang sinasabi niya, kasing hino mo ang isang langgam. Pumutok. Sa isang iglap lang, binasag ng payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang celestial sword ni Alvin, na 10 metro ang layo mula sa kanya, sa dalawa. Tingnan mo, sayang naman. Malamig niyang sabi ko sa'yo iiwan kong buo ang bangkay mo kung ang atake mo ay makakarating sa loob ng 10 metro mula sa akin. Gayunpaman, dahil nabigo ka, wala akong ibang magagawa kundi gawing alikabok ang bangkay mo. Pagkatapos magsalita ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Bagamat magaan at casual ang kanyang galaw, pakiramdam ni Alvin ay parang may malaking martilyo na tumama sa kanyang puso sa bawat hakbang ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Pakiramdam niya ay hinihila siya palayo sa sandaling ito, at ramdam niya ang paghinga ni kamatayan sa kanyang leeg. Sa sandaling ito, 2 figure ang lumitaw sa isip ni Alvin. Ngumiti siya ng mapait. Kelly, Little Megan. Maya-maya, isa pang figure ang lumitaw sa kanyang isip. Irish. Pagkatapos noon, isa-isang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang mga magulang, anak, kamag-anak, at mga kaibigan. Nakaramdam ng pagkabalisa at kawalan ng pag-asa si Alvin kahit inaasahan na niya ang resultang ito. Ayaw niyang mamatay sa kamay ng tauhan ni Octavius. Natural lang na alam ni Karina na papatayin na si Alvin ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Bagamat gusto niya itong tulungan, wala siyang magagawa. Lalo na ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang, mas mahina siya kaysa kay Alvin. Ano ang magagawa niya kung maging si Alvin ay ginawang walang magawa ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang? Ngumisi ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Alvin, kung mayroong kabilang buhay, tandaan mo sana na may ilang mga babaeng hindi mo dapat hawakan. Ngumisi ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi siya gumalaw pagkatapos noon, ngunit biglang nagbago ang kanyang aura. Parang may isang bug zone ng malakas na hangin na umiihip kay Alvin. Si Alvin ay kasing hina ng isang langgam, hindi na niya kinailangang gumalaw para patayin si Alvin. Sa isang iglap lang, isang di nakikitang enerhiya, parang karit ng kamatayan, ang sumugod patungo kay Alvin upang anihin ang kanyang buhay.
Hindi lamang nawala ng oras sina Alvin at Karina para gumanti, kundi hindi rin nila ito napansin noong una. Masyadong mabilis ang galaw ng atake. Umangat ang mga sulok ng labi ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niyang ang di nakikitang enerhiya ay malapit ng tumama kay Alvin. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ang ngiti ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang ay tumigil sa kanyang mukha. Rrrep! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang bagay na napupunit habang biglang lumitaw ang isang espasyong punit sa harap ni Alvin. Sinalo nito ang atake mula sa payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na malapit ng lumapag kay Alvin. Sino yan? Sigaw ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang malamig niyang tinatitigan ang luhang biglang lumitaw. Ang atensyon ni na Alvin at Karina ay nakatuon din sa espasyong napunit sa sandaling ito. Isang matamlay at walang pakialam na kawalan ang umalangaw-ngaw mula sa espasyong luha. Ako ito. Isang figure na nakasuot ng simpleng damit ang lumabas habang may hawak na isang alak. Paminsan-minsan, umiinom siya mula sa alak. Batay sa kanyang figure, malinaw na isa siyang lalaking nasa hustong gulang. Gayunpaman, dahil sa kanyang nakayukong ulo at magulo na buhok, imposibleng sabihin kung siya ay bata, nasa katanghaliang gulang, o matanda na. Bagamat base sa kanyang paos at masiglang boses, tila isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nabigla sina Alvin at Karina sa biglaang paglitaw ng lalaking ito na mukhang pulubi. Base sa paraan ng kanyang pagpasok, malinaw na ang kanyang lakas ay maihahambing sa Great Overarching Golden Celestials, kahit papaano. Bahagyang pagkamangha ang makikita sa mga mata ng payat na lalaking nasa katanghaliang gulang nang makita niya ang lalaking mukhang pulubi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang mapunta ang tingin niya sa identity token na nakasabit sa baywang ng lalaki. Nakita niya ang salitang, na nakaukit sa token. Lumunok siya bago mabilis na binati ang lalaking parang pulubi ng may paggalang. Ako si Elias yun mula sa pamilya yun. Isang karangalan ang makita ka, Panginoong Joshua. Nawala na ang arrogant ng payat at nasa katanghaliang gulang na lalaki sa sandaling ito. Tila ibang-iba na ang kanyang pagkatao sa kung gaano siya kakumbaba. Elias. Bahagyang itinaas ng lalaking nagngangalang Joshua Reed ang kanyang ulo upang tingnan ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang. Malapit nang magsara ang spatial tunnel sa pagitan ng Divine Offering Land at ng Devata Realm. Ano ang ginagawa mo rito, isang miyembro ng pamilya yon, sa halip na bumalik sa Divine Offering Land? Lord Joshua, ang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na si Elias, ay sumulyap kina Alvin at Karina bago sumagot, nandito ako sa utos ni Young Master Octavius na patayin ang lalaking ito. Lord Joshua, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa karaniwang tao mula sa makamundong kaharian na Samire sa reinkarnasyon ni Miss Reed. Sampal. Pagkatapos magsalita ni Elias, malinaw na umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang sampal. Nakita ni na Alvin at Karina ang isang malinaw na bakas ng kamay sa mukha ni Elias sa sandaling ito. Panginoon Joshua, ikaw. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elias. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang maingat na nakatingin kay Joshua. Paano nang ahas ang isang alipin ng pamilya yon na pag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa panganay na anak na babae ng aking pamilyang Reed? Si Joshua na tila walang emosyon kanina lang ay biglang nagbago. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay puno ng kamahalan at kapangyarihan. Naniniwala ka ba na hindi itutuloy ng pamilya yon ang bagay na ito kahit patayin kita ngayon? Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elias. Binalot siya ng mga alon ng takot. Umalis ka rito. Sigaw ni Joshua. Samantala, si Elias ay tila ba nakatakas lamang mula sa bingit ng kamatayan. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang buksan ng isang luhang espasyo bago tuluyang nawala dito. Tila tuluyan na niyang nakalimutan ang utos ng kanyang batang Panginoon na patayin si Alvin. Natural lamang, tutal, mas mahalaga ang kanyang buhay kaysa sa mga utos ng kanyang batang Panginoon. Hindi makapaniwala sina Alvin at Karina habang pinapanood nila si Elias na umakto ng napaka-dominant kanina na umaatres na parang isang mahiyain na daga. Kung hindi lang nagpalabis si Elias, isa siyang mas malakas kaysa sa mga Heavenly Emperor sa Devata Realms.
Paano silang dalawa hindi makakaramdam ng pagkabigla? Kaya ikaw si Alvin. Si Joshua, na nakadamit ng simple, ay tumingin kay Alvin na gulat pa rin sa biglaang pag-atres ni Elias. Ang kanyang matalim na titig mula sa ilalim ng kanyang magulo na buhok ay tila kayang tumago sa lahat. 2,543. Oo, sagot ni Alvin. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Joshua, pakiramdam ni Alvin ay nabunyag ang kanyang mga iniisip kay Joshua. Gayunpaman, hindi niya ipinagwalang bahala ang tanong ni Joshua. Batay sa pag-uusap ng lalaki nina Joshua at Octavius, alam niyang ang simpleng nakadamit na lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ay mula sa pamilyang Reed, na pamilya rin ng kanyang asawang si Kelly noong nakaraang buhay nito. Dahil dito, hindi niya inisip na nagkataon lamang ang pagdating ni Joshua. Si Joshua na nakatitig kay Alvin ay mukhang nakatuklas ng mga bagong lupain habang sumigaw, N79 na heavenly veins. Ang bigla niyang pagsigaw ay ikinagulat ni na Alvin at Rina. Mukhang nalilito si Karina habang nagulat si Alvin nang malaman ni Joshua na mayroon siyang 79 na heavenly veins sa kanyang katawan. Ayon kay Elder Hal, ang three-legged golden crow, ang mga saint veins ay kilala bilang heavenly veins sa Devata realms. Bukod dito, mas binibigyang halaga ng mga celestial ang mga ugat kumpara sa mga tao sa mga mundong realm. Walang kamalayan si Alvin sa kahalagahan ng heavenly veins sa Devata realms. Kung tutuusin, ang pagkakaroon ng 79 na heavenly veins ay hindi nagdudulot ng maraming benepisyo sa kanya kumpara sa ibang mga bagay. Marahil, tulad ng sinabi ni Elder Hal, ang antas ng kapangyarihan sa mga mundong realm ay masyadong mababa. Mabilis na nakabawi si Joshua ng kanyang katahimikan nang mapagtanto niya ang kanyang panandaliang pagkakamali. Pagkatapos, sinabi niya, mukhang matalino ka, pero masyadong mahina ka. Sino ang mag-aakala na pagkatapos muling magkatawang tao ni Natalie, pakakasalan kanya at magkakaroon ng anak na babae? Oo nga. Mukhang nakatadhana na ang kasal. Natalie. Natural lang na alam ni Alvin na si Natalie ay si Kelly. Nabuhayan ng loob ang kanyang loob nang marinig niyang binabanggit ni Joshua si Kelly. Nagningning ang kanyang mga mata habang nagtatanong, Senior, kumusta na si Kelly ngayon? Kelly. Sandali na nalito si Joshua bago niya naalala na sinabi sa kanya ng kanyang pamangkin na ang pangalan nito ay Kelly sa kasalukuyan nitong buhay. Nakulong siya. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Joshua sa medyo masungit na paraan habang nakatingin kay Alvin. Nakulong. Ikinulong ba ni Octavius si Kelly? Ang ekspresyon ni Alvin ay lubhang nagbago. Octavius. Miyembro ng pamilya yon ang batang iyon. Wala siyang lakas ng loob na ikulong ang munting prinsesa ng pamilya Reed ko. Ang ama niya, ang makalumang biyenan mo, ang nagpakulong sa kanya. Sabi ni Joshua habang matamang nakatitig kay Alvin. Si Kelly na nakabawi na ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay sina Natalie at Kelly. Alam niyang ang tinutukoy ni Joshua ay ang ama ni Kelly noong nakaraang buhay nito. Sige, wala na akong masyadong oras kaya paiikliin ko na lang ang sasabihin ko. Pumunta ako rito dahil sa kahilingan ni Natalie. Hindi ko inakalang makakasalubong ko ang lalaking pinaponte ni Octavius para patayin ka. Napakaswerte mo talaga. Kung hindi ako dumating sa oras, baka namatay ka na. Gayunpaman, gusto ni Natalie na sabihin ko sa iyo na ligtas ang pamilya at mga kaibigan mo. Wala na sila sa ilalim ng kontrol ng batang iyon, si Octavius. Kasama na sila ng pamilya Reed natin. Gayunpaman, ang aking nakatatandang kapatid, ang ama ni Natalie at ang iyong biyenan, ay walang planong palayain sila. Sa katunayan, plano niyang gamitin ang iyong pamilya at mga kaibigan para takutin si Natalie na pakasalan ang batang iyon. Prangkang sabi ni Joshua. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Alvin nang magsalita siya sa tonong pasaway, ano? Anong klaseng ama ang magiging gago? Anak niya yan. Isa pa, may asawa at anak na siya. Paano pa niya mapipilit ang babae na magpakasal sa iba? Tila nawala na siya ng kontrol habang nagmumura. Tahimik lamang na pinanood ni Joshua ang pagkawala ng galit ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang titig na nakatago sa ilalim ng kanyang magulo na buhok ay naging kakaiba. Alvin, ikaw. Nag-aalalang sabi ni Karina.
Nakita niya ang kakaibang tingin ni Joshua at nag-aalala siyang magagalit si Joshua sa pagsinggol at walang humpay na pagmumura ni Alvin sa nakatatandang kapatid ni Joshua. Gayunpaman, naputol si Karina nang biglang may humagalpak ng tawa. Napakagaling. Pinagalitan mo siya ng maayos. Nakakainis ang lalaking yan. Talagang tanga. Matagal ko na siyang gustong murahin tanga. Tanga. Walang pidgel na mura ni Joshua. Parang matagal na niyang itinatago ang kanyang mga hinanakit. Sa katunayan, matagal na siyang naiinis sa kanyang kapatid. Gayunpaman, wala na siyang magagawa dahil ang kanyang nakatatandang kapatid ang pinuno ng pamilyang Reed. Ang biglaang pagsigaw ni Joshua ay nagulat kina Alvin at Karina, dahilan para mapatingin ang mga ito sa kanya ng nakanganga. Nang matuklasan ni Joshua na nawala na ang kanyang kahinahunan, mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. Tiningnan niya si Alvin nang may mga matang puno ng kasiyahan habang sinasabi, hindi masama, hindi masama. Batang-batang ito, magaling ka. Kahit hindi ka kinikilala ng iyong biyenan bilang kanyang manugang, ako, ang iyong ikatlong tiyuhin, ay kinikilala ka bilang asawa ng aking pamangkin. Mas gusto kita kumpara sa batang iyon, si Octavius. Ikatlong tiyuhin. Gulat na tanong ni Alvin. Sige, hindi ko pa na ipapakilala ang aking sarili. Ako ang ikatlong tiyuhin ni Natalie, ang ikatlong amo ng pamilyang Reed. Maaari mo akong tawaging ikatlong tiyuhin tulad ng ginagawa ni Natalie, pagpapakilala ni Joshua sa kanyang sarili. Opo, ikatlong tiyuhin. Talagang hindi inaasahan ni Alvin na matatanggap niya ang pagsang-ayon ng lalaking nasa katanghaliang gulang kahit na matapos niyang murahin ang kanyang biyenan. Natuwa siya rito. Kung tutuusin, nangangahulugan ito na hindi lahat ng nasa pamilyang Reed ay laban sa kanya. Sa pinakamababa, mayroon siyang taga-suporta. Gayunpaman, si Alvin ay nakatanggap ng matinding dagok nang marinig niya ang mga salita ni Joshua. Bagamat gusto kita at nais kong makasama ka ni Natalie, wala akong masyadong maitutulong. Ang aking nakatatandang kapatid ay parang isang diktador. Maaari mo lamang umasa sa iyong sarili upang makuha ang kanyang pagsang-ayon. Tila naalala niya na kulang na siya sa oras at mabilis na sinabi, ang spatial tunnel na nagdurugtong sa Divine Offering Land at sa Devata Realm ay malapit ng magsara kaya paiikliin ko na lang ang aking mga salita. Ikinulong siya ng ama ni Natalie at kinuha ang kanyang spatial ring. Marahil iyon ang dahilan kung bakit matapang si Octavius na magpadala ng isang tao para patayin ka. Tutal, ang iyong soul pearl ay nasa spatial ring. Kahit mamatay ka, hindi ito malalaman ni Natalie sa ngayon. Sa wakas ay natuklasan ni Alvin kung bakit napakalakas ng loob ni Octavius na magpadala ng isang tao para patayin siya. Kanina, nagtataka siya kung bakit hindi natatakot si Octavius na magpakamatay si Kelly matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay nito. Lumalabas na wala sa kanya si Kelly ng kanyang soul pearl sa ngayon dahil kinumpiske ng kanyang ama ang kanyang spatial ring. Bagamat plano ng aking matalik na kapatid na takutin si Kelly na pakasalan si Octavius gamit ang iyong pamilya at mga kaibigan, wala siyang oras para gawin ito ngayon dahil may malaking nangyayari sa banal na lupain ng mga alay. Pagkatapos ng 3 araw, ang spatial tunnel na nagdudugtong sa banal na lupain ng mga alay sa mga Devata Realms ay magsasara ng humigit kumulang 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon na ito, maraming mangyayari sa banal na lupain ng mga alay. Sa makatuwid, ligtas si Natalie sa panahong ito. Gayunpaman, pagkatapos na maging maayos ang lahat sa loob ng 1,000 taon, tiyak na babalik ang atensyon ng aking matalik na kapatid sa bagay na ito. Sa oras na iyon, kung wala kang sapat na lakas para makuha ang kanyang pagsang-ayon, natatakot ako na mapipilitin lamang si Natalie na pakasalan ang batang iyon, si Octavius. Pangatlong tiyuhin, mayroon lang akong 1,000 taon. Nagulat si Alvin sa revelasyon na ito. Tama. Mayroon ka na lang 1,000 taon. Kung hindi mo makukuha ang kanyang pagsang-ayon sa oras na iyon, pareho lang kayong mapaghihiwalay. 1,000 taon. Bagamat hindi pa nabubuhay si Alvin ng mahigit 100 taon, nakakaramdam pa rin siya ng pressure sa panahong ito na ibinigay sa kanya. May pakiramdam siya na kahit na mayroon siyang lakas na maihahambing sa isang emperador sa langit sa isang Devata realm, hindi pa rin ito sapat para makuha niya ang pagsang-ayon ng ama ni Kelly.
Isang malungkot na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha habang nagtatanong, ikatlong tiyuhin, maaari ko bang malaman kung saan matatagpuan ang lupang banal na alay? Kahit ang isang basta-basta na katulong na ipinadala ni Octavius para patayin siya ay kayang pilitin si Bert Ing, ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, na tumakas papunta sa Azure Hell, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms. Pinatunayan nito na ang mga tao mula sa Divine Offering Land ay napakalakas. Ang lupain ng banal na alay ay isang lugar na hiwalay sa mga Devata Realms at mga makamundong realms. Ito ay isang realm na binuksan ng isang makapangyarihan. Gayunpaman, matututunan mo ang higit pa tungkol dito kapag ang iyong cultivation base ay umabot na sa isang tiyak na antas sa Devata Realms. Kung magbubunyag ako ng masyadong maraming impormasyon tungkol sa lupain ng banal na alay, magiging pasanin lamang ito sa iyo. Ipinaliwanag ni Joshua kung bakit hindi niya maaaring magbunyag ng masyadong maraming impormasyon tungkol sa lupain ng banal na alay kay Alvin. 2,544. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng kailangan kong sabihin at natupad ko na ang kahilingan ni Kelly. Ang spatial tunnel na nagdurugtong sa Divine Offering Land at sa Devata Realms ay isasara sa loob ng 3 araw, kaya kailangan ko nang umalis. Kung hindi, makakabalik lang ako pagkatapos ng 1,000 taon, sabi ni Joshua. Pagkaraan ng ilang sandali, dagdag niya. Kapag muling nagbukas ang spatial tunnel pagkatapos ng 1,000 taon, umaasa akong makita kang muli. Sa oras na iyon, umaasa akong mayroon kang sapat na lakas upang makuhaan ang ayon ng ama ni Natalie. Pagkatapos niya magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at pinunit ang puwang upang umalis. Nang makita ni Alvin na paalis na si Joshua, tila may naalala siyang mahalagang bagay at mabilis na sumigaw, ikatlong tiyo. Totoo bang mamamatay ang mga emperador sa langit kapag nakapasok na sila sa impyerno ng Azure, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa Devata Realms? Naalala niya ang mga naunang sinabi ni Elias. Dahil sa kanya, napilitan si Bert Ing na tumakas papunta sa impyerno ng Azure. Impyerno ng Azure. Nakapunta na ako roon minsan. Gayunpaman, nanatili lang ako sa labas dahil sa panganib. Sa aking palagay, 2 hanggang 3 lamang sa 81 na emperador ng langit ang may kakayahang lumabas ng buhay mula sa lugar na iyon, sabi ni Joshua. Nang marinig ang mga salita ni Joshua, agad na nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Tila hindi pinalalaki ni Elias ang mga panganib sa impyerno ng Azure. Sinabi ni Joshua na 2 o 3 lamang sa 81 Heavenly Emperor ang may kakayahang makaligtas sa impyerno ng Azure, at sinabi ni Elias na ang lakas ni Bert Ing ay nasa top 20 lamang. Nangangahulugan ito na si Bert Ing ay malayo sa pagiging nasa top 3. Senior Bert Ing. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Parang nawala na ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya. Isang pagkamuhi sa sarili na matagal nang nananatili sa kanyang puso ang bumangon. Nagmamadali akong bumalik sa lupain ng banal na alay kaya wala akong gaanong maitutulong sa iyo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Joshua sa tainga ni Alvin, dahilan para bumalik ang kanyang katinoan. Patuloy na sinabi ni Joshua, mas makabubuti siguro kung ibabalik kita sa banal na lupain ng mga alay. Gayunpaman, kung malaman ito ng aking nakatatandang kapatid o ng pamilyang yun, tiyak na mamamatay ka. Kaya naman, hindi ko maaaring ipagsapalaran ito. Pagkatapos, iniabot niya ang 2 bagay kay Alvin bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, ito lang ang magagawa ko para matulungan ka. Kapag oras na para umakyat ka sa isang Devata realm, tandaan mong huwag magmadaling umalis sa Celestial Ascension Pool. Subukan mong manatili sa pool ng mas matagal para linisin ang iyong 79 na heavenly veins. Makakabuti lamang ito sa iyo. Brat, umaasa akong makita ka sa banal na lupain ng mga alay. Sana ay hindi mo kami bibigwin ni Natalie. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin bago ito biglang nawala. Nabawi lamang ni Alvin ang kanyang katinoan nang sumara na ang puwang. Yumuko siya at pinag-aralan ang 2 bagay na ibinigay sa kanya ni Joshua. Ito ay isang espada at isang maitim na berdeng jade token na nababalutan ng isang mahiwagang liwanag. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Karina. Kanina, pakiramdam niya ay sinamahan niya si Alvin papunta sa mga pintuan ng impyerno nang lumitaw si Elias.
Biglang sumigaw si Alvin, Kelly, hintayin mo ako. Nakatitig siya sa walang katapusang kawalan habang nakakuyom ang mga kamay. May bahid ng paghihirap na maririnig sa kanyang boses. Nang makabawi si Karina mula sa pagkabigla sa biglaang sigaw ni Alvin, nagtanong siya, maaari mo ba akong ikwento tungkol sa iyong asawa? Natural lang na maging mausisa siya. Tutal, nalaman niya lang na hindi lamang may asawa at anak si Alvin, at tila ang kanyang asawa ay hindi isang ordinaryong tao. Matapos makinig kay Alvin na nagsasalita tungkol sa kanyang asawa, hindi napigilan ni Karina ang bumantong hininga. Nakapagpapatibay niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Tiyak na magsasama kayong muli ng iyong asawa. Hindi ba't sinabi ni Senior Joshua na mayroon kang 1,000 taon? Makukuha mo ang iyong kasalukuyang lakas sa loob ng wala pang 100 taon, sigurado akong magkakaroon ka ng lakas upang makuha ang pagsang-ayon ng iyong biyenan sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, ang mga salita ni Karina ay salungat sa kanyang iniisip. Hindi naman sa wala siyang tiwala kay Alvin, ngunit alam niyang napakahirap makakuha ng lakas upang makuha ang pagsang-ayon ng kanyang biyenan sa loob ng 1,000 taon. Bagamat nagtataglay si Alvin ng pambihirang lakas sa loob ng wala pang 100 taon, ang kanyang lakas ay maihahambing lamang sa mga ginintoang celestial sa Devata Realms. Bagamat hindi tinukoy ni Joshua kung gaano kalakas si Alvin, alam niyang dapat maging mas malakas si Alvin kahit papaano kaysa sa isang emperador sa langit. Tutal, kahit ang isang lingkod mula sa pamilyang yon sa Divine Offering Land ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga Heavenly Emperor. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, mahirap para sa kanya na maging mas malakas kaysa sa mga Heavenly Emperor sa loob lamang ng 1,000 taon. Tumanggaw si Alvin kahit alam niyang inaaliw lang siya ni Karina. Gayunpaman, kailangan niyang pumunta sa lupain ng banal na alay kahit napat ang lakas niya para makuha ang pagsang-ayon ng kanyang biyenan o hindi dahil hindi niya papayagang magpakasal ang kanyang asawa sa ibang lalaki. Ilang araw na ang lumipas mula noon. Sinamahan ni Karina si Alvin pabalik sa lupa upang maglakbay. Matapos ang ilang dekadang pagkawalay sa mundo, natuklasan ni Alvin na ang mundo ay tunay na nagbago ng higit pa sa kanyang inaasahan. Iniisip pa rin niya ang pagdating nina Elias at Joshua mula sa Divine Offering Land. Kaya naman, pagkatapos gumugol ng ilang araw sa mundo, nagpasya siyang umalis. Plano niyang bumalik sa Saint Province Realm sa pamamagitan ng Beyond Heaven Secret Zone. Sa lupain ng banal na alay. Matapos tumakas si Elias sa kahihiyan ng dumating si Joshua, agad siyang bumalik sa pamilyang yun sa Divine Offering Land. Young Master, bati ni Elias kay Octavius pagkakita niya kay Octavius. Bago pa man makapagsalita si Elias, sumingit si Octavius, Elias, dahil bumalik ka na, ipinapalagay kong patay na si Alvin. Tumanggaw siya, halatang natuwa, at idinagdag, magaling ang ginawa mo. Hindi niya inisip na posible para kay Elias na mabaygo sa misyon. Bagamat mahina si Elias kumpara sa kanya, ang lakas ni Elias ay maihahambing pa rin sa pinakamalakas na Heavenly Emperor. Sa ganoong lakas, paano mabibigo si Elias na patayin ang batang iyon mula sa mundong ito? Yumuko si Elias habang nakayuko at nag-aalangan na sinabi, Why young master, nabigo ako sa misyon ko. Agad na tumahimik ang paligid. Nang iangat ni Elias ang kanyang ulo, nakita niyang hindi na makahinga si Octavius ng maayos. Sa sobrang takot niya ay hindi na siya nang ahas na humingang malakas. Sa wakas, nagtanong si Octavius sa mahinahon at walang emosyong boses, anong nangyari? Sa kabila ng kalmadong tono ni Octavius, mas lalong natakot si Elias. Alam niyang magiging kalmado ang kanyang batang Panginoon kapag talagang galit na galit ito. Hindi siya naglakas loob na mag-atubili at mabilis na ikinwento ang nangyari. Nakialam si Lord Joshua. Nang papatayin ko na sana si Alvin, dumating si Lord Joshua sa tamang oras at iniligtas si Alvin. Muling yumuko siya na parang isang batang nagkamali habang sinasabing, pasensya na, batang Panginoon. Dahil lumitaw si Tio Joshua at pinrotektahan ang batang iyon, hindi ka masisisi dito, sabi ni Octavius. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang idinagdag, pero bakit bigla siyang lumitaw sa mundong ito para iligtas ang batang iyon? Alam ba niya na magpapadala ako ng isang tao para patayin ang batang iyon? Tumingin siya kay Elias habang sinasabi.
Tayong dalawa lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi niya pinagdudahan ang katapatan ni Elias. Matagal nang naglingkod si Elias sa pamilya yon, kaya naman, lubos ang kanyang tiwala kay Elias. Bukod dito, kahit na may balak si Elias na ipagkanulo siya, hindi siya ipagkanulo ni Elias para sa isang batang mula sa mundong ito. Sa huli, napagpasyahan niya na nagkataon lamang ito. Tumingin si Elias kay Octavius habang nag-aalangan na nagtanong, "Young Master, posible bang hiniling ni Miss Natalie kay Lord Joshua na protektahan si Alvin?" Nang marinig ang mga salita ni Elias, nanliit ang mga mata ni Octavius na nanlilisik. Kahit na protektahan siya ni Joshua, magagawa niya lang iyon ngayon. Kapag muling nagbukas ang spatial tunnel pagkatapos ng 1,000 taon, personal kong pupunta sa Devata Realm at papatayin si Alvin. 2,545. Sa pamilyang Reed mula sa lupain ng banal na alay. Sa gitna ng isang mahigpit na binabantayang patio, mayroong isang luntiang hardin na may damuhan at mga bulaklak. Sariwa ang hangin at ang mahina at malambing na huni ng mga ibon ay umalangaw-ngaw sa himpapawid. Sa isang tahimik na silid sa likod ng patio, isang figure na nakasuot ng puti ang makikitang nakaupo ng nakakross ang mga paa sa isang kama na may yelo na naglalabas ng malamig na hangin. Ang figure ay pagmamayari ng isang babaeng may walang kapantay na kagandahan, ang kanyang hitsura ay nagiging sanhi ng pagdidilim ng kanyang paligid kung ikukumpara. Napakatahimik niya sa pagkakaupo na tila bahagi siya ng kama na may yelo na kanyang kinauupuan. Ang aura na kanyang inilalabas ay kasing lamig din ng kanyang kama. Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang bahagyang pagkunot ng kanyang mukha sa sandaling ito. Ang kanyang mga ngipin ay mahigpit na nakakuyom na parang tinitiis niya ang sakit habang ang kanyang aura ay patuloy na nagbabago at lumalakas. Natalie. Isang boses na puno ng sigla ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng silid sa sandaling ito, dahilan para mapahinga ang babaeng nakaputi. Mas lalo siyang gumanda nang imulat niya ang kanyang mga mata. Swoosh! Swoosh! Parang isang bugzo ng hangin na naglaho mula sa kama ang babaeng nakaputi. Bumukas ng malakas ang pinto bago siya sumulpot sa likod bahay. Isang magulo at magulo na lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo rin sa likod bahay ng sandaling ito. Sinukli ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang buhok paatros, na nagpapakita ng isang angular na mukha may makakapal na kilay at malalaking mata. Naglabas siya ng isang malakas at marangal na aura habang nakatayo roon. Ikatlong tiyuhin. Ang babaeng nakasuot ng puting nyebe na damit na parang isang diwata ay tila walang pakialam sa magulo na anyo ng lalaking nasa katanghaliang gulang habang sumusugod ito palapit sa kanya at hinawakan ang braso nito. Kumurap siya ng kanyang namumulang mga mata habang nagtatanong, "Nagkita ba kayo ni Brother Alvin?" Bahagyang nanginig ang kanyang katawan sa tuwa habang naghihintay ng sagot. "Iha, hinanap kita pagbalik ko. Hindi mo man lang ako tinanong kung pagod na ako bago mo pa ako tanungin tungkol sa batang yon. Parang wala na akong may kukumpara sa batang yon." Bamaantong hininga siya. "Mga bata." Ang magulo at maruming lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Joshua, ang ikatlong amo ng pamilyang Reed sa lupang handog ng banal na Diyos. Kakabalik lang niya sa lupang handog ng banal na Diyos mula sa makamundong kaharian sa pamamagitan ng isang kaharian ng Devata bago nagsara ang tunnel na nagdurugtong sa lupang handog ng banal na Diyos at sa kaharian ng Devata. "Tiyo, tinutokso mo na naman ako." Namula ang mukha ng magandang babae sa kahihiyan. "Sige. Sige. Hindi na kita aasarin pa." Umiling si Joshua. Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, "Nakilala ko ang batang iyon. Mabuti na lang at dumating ako sa oras. Kung hindi, baka napatay na siya ng lalaking pinadala ni Octavius." Ano? Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng babae nang marinig niya ito. Ang dating kalmado niyang ekspresyon ay napalitan ng galit. Naglakas loob ba si Octavius na magpadala ng tao para patayin si Brother Alvin? Ang babaeng ito ay walang iba kundi isa sa mga asawa ni Alvin, si Kelly. Siya rin si Natalie, ang panganay na binibini ng pamilyang Reed sa Divine Offering Land. Malamang narinig ng batang yun ang tungkol sa pagkakakulong mo at ang pagkumpiske ng iyong spatial ring sa iyong ama kaya naman matapang siyang magpadala ng isang tao para patayin si Alvin.
Sandali siyang tumigil bago niya idinagdag, sa palagay ko ay sinasadya ng iyong ama na ipaalam sa batang yun ang tungkol sa pagkumpiska ng iyong spatial ring para mahiram niya ang kamay ng batang yun para patayin si Alvin. Bumantong hininga siya pagkatapos niyang magsalita. Alam na alam niya kung gaano kinamumuhian ng kanyang nakatatandang kapatid, ang pinuno ng pamilyang Reed, ang batang yun mula sa makamundong kaharian. Sa katunayan, nang malaman ng kanyang nakatatandang kapatid na may asawa na ang kanyang anak na babae at nanganak ng isang anak na babae pagkatapos nitong muling magkatawang tao, labis na nagalit ang kanyang nakatatandang kapatid. Gusto pa nga ng kanyang nakatatandang kapatid na maglakbay sa makamundong kaharian para patayin ang batang yun. Ama! Puno ng galit ang mga mata ni Kelly, ngunit wala siyang ideya kung paano ilalabas ang kanyang galit. Tutal, ang lalaking iyon ay ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, hindi lamang siya si Kelly, kundi siya rin si Natalie, ang panganay na binibini ng pamilyang Reed sa Divine Offering Land. Maya-maya, nag-aalala siyang nagtanong, ikatlong tiyuhin, ayos lang ba si Brother Alvin? Umiling si Joshua. Huwag kang mag-alala, maayos lang siya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa spatial tunnel na nagdudugtong sa Divine Offering Land sa Devata Realms na isasara sa susunod na 1,000 taon. Sa loob ng 1,000 taon na ito, magiging abala ang iyong ama sa maraming bagay kaya wala siyang oras para planuhin ang kasal ninyo ni Octavius. Gayunpaman, walang duda na pagkatapos ng 1,000 taon, pipilitin kanyang magpakasal. Sinabi ko rin ito sa kanya. Taliwas sa kanyang iniisip ang mga sinabi ni Joshua. Bagamat sinabihan niya si Alvin na magtamo ng sapat na lakas para maaprubahan ng kanyang nakatatandang kapatid pagkatapos ng 1,000 taon, naisip niya na halos imposible itong gawain. Isang himala. Pangatlong tiyuhin, kahit na si Brother Alvin ay lubos na may talento, halos imposible para sa kanya na magkaroon ng sapat na lakas upang makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama sa loob lamang ng 1,000 taon. Napangiti si Kelly ng mapait. Natalie, dapat kang magtiwala sa kanya. Tiyak na gugustuhin niya na magtiwala ka sa kanya, nakakapagpakalmang sabi ni Joshua. Tumingin si Kelly kay Joshua at determinadong sinabi, syempre, may tiwala ako sa kanya. Gayunpaman, hindi ko hahayaang pasanin niya ng mag-isa ang pasanin na ito. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na ako ipagpapatuloy ni ama sa pagkulong kapag isinara na ang spatial tunnel. Sa oras na iyon, gusto kong pumunta sa Realm Battlefield. Gayunpaman, biglang nagbago ang ekspresyon ni Joshua nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Umiling siya at mariing sinabi, hindi. Hindi ka dapat pumunta sa Realm Battlefield. Hindi pa kasama rito ang hindi pa bumabalik ang lakas mo sa dati nitong estado, kahit na bumalik na, lubhang mapanganib pa rin para sa iyo na pumunta sa Realm Battlefield. Hindi ako papayag. Ikatlong tiyuhin, kung hindi ka papayag, wala na akong ibang tutulong sa akin. Ikatlong tiyuhin, ayaw ko talagang hayaang pasanin ni Brother Alvin ang lahat ng pasanin ng mag-isa. Sapat na ang nagawa niya para sa akin noon. Dahil may pagkakataon akong baguhin ang aking kapalaran, kailangan kong subukan kahit ano paman. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan ko ito pagkatapos ng 1,000 taon. Sabi ni Kelly nang may mapait na ngiti habang ang kanyang mga titig ay lalong nagiging matatag. Isang batang babae. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Joshua ang kanyang pamangkin na ganito katatag. Dahil dito, nag-atubili siya. Kalaunan, bumantong hininga siya at sinabing, pag-isipan mo naman itong mabuti. Ang pinag-uusapan mo ay ang larangan ng digmaan sa kaharian. Walang sino man ang magpipigil ng kanilang lakas doon. Ang dahilan kung bakit malapit nang magsara ang spatial tunnel na nagdudugtong sa Divine Offering Land at Devata Realms ay dahil sa nalalapit na pagbubukas ng Realm Battlefield sa Divine Offering Land. Ang lupain ng banal na alay ay isang kaharian na hiwalay sa mga kaharian ng Devata at mga makamundong kaharian. Binuksan ito ng isang napakalakas na tao. Mayroon ding mga katulad na kaharian na binubuksan ng ibang napakalakas na tao. Ang mga kaharian na ito ay magkakaugnay bawat 1,000,000 taon na magbubukas sa larangan ng labanan ng kaharian. Sa panahong iyon, ang mga tao mula sa bawat kaharian ay maglalaban-laban sa larangan ng labanan ng kaharian sa loob ng 1,000 taon. Ang mga mula sa lupain ng banal na alay o sa iba pang mga kaharian na gustong mabilis na mapabuti ang kanilang lakas ay papasok sa larangan ng labanan ng kaharian.
Mapapabuti ng isang tao ang kanyang lakas sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang engkwentro at aktwal na labanan sa larangan ng labanan ng kaharian. Dahil mataas ang ani, natural lamang na may kaakibat itong pantay na mataas na panganib. May namamatay halos bawat segundo sa larangan ng labanan ng kaharian. Ikatlong tiyuhin, hindi mo na kailangang pag-isipan pa. Pinag-isipan ko na ito ng mabuti. Kung gusto kong mabawi ang lakas ko mula sa aking nakaraang buhay o lumakas, ang pagpasok sa realm battlefield ang tanging paraan. Sabi ni Kelly habang umiiling, bagamat nagtitiwala ako kay Brother Alvin, gusto kong makipaglaban sa tabi niya pagkatapos ng 1,000 taon. Kumikinang ang kanyang mga mata sa determinasyon. Bagamat nagtitiwala siya kay Alvin, naisip niya na malamang na hindi ito magkakaroon ng sapat na lakas para makuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama. Kaya naman, kailangan niyang lumakas ng sapat para baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kanyang nakaraang buhay, mas pinili ni Kelly na magpakamatay kaysa magpakasal. Sino ang mag-aakala na hindi magbabago ang isip ng kanyang ama at iginiit pa rin niyang pakasalan si Octavius sa buhay na ito? Marami siyang mga kabit sa buhay na ito kaya hindi niya maaaring basta-basta tapusin ang kanyang buhay. Dahil dito, kailangan niyang pumasok sa realm battlefield upang ipaglaban ang kanyang kinabukasan. Hindi niya ito pagsisisihan kahit mamatay pa siya sa realm battlefield dahil ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Buong tapang niyang naisip, kapatid na tiyan, hindi kita hahayaang mag-isa muli. Gaano man ito kahirap, gusto kitang samahan. Sa buhay at sa kamatayan, hindi na tayo maghihiwalay muli. 2546. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa nangyayari sa Divine Offering Land o sa intensyon ni Kelly na pumasok sa realm battlefield na puno ng panganib na lumakas at harapin ang kapalaran nito. Kung alam lang niya ito, malamang ay labis siyang nag-aalala at nagnanais ng isang pares ng pakpak na maaaring magdala sa kanya sa Divine Offering Land upang pigilan si Kelly. Pagkatapos ng isang buwang paglalakbay sa kalawakan, sa wakas ay nakabalik na sina Alvin at Karina sa Coste Galaxy. Dati, inabot sila ng 3 buwan bago naglakbay papunta sa Milky Way kung saan matatagpuan ang mundo mula sa Coste Galaxy kahit na napakabilis ng paglalakbay ni Alvin. Gayunpaman, 1 buwan lang ang inabot niya ngayon dahil lubos na niyang naunawaan ang 13 berdeng espada ng Lotes. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang gininto ang Celestial sa Devata Realms. Iniisip ko kung nakalimutan na ba tayo ng mga tao sa Kalavikang ito. Malakas na tanong ni Karina habang papunta sila sa Interstellar Transportation Formation sa Planet Satel, ang planetang tahanan ng Coste Galaxy. Dati, noong kinubkob sila ng 18 disaster-level battleships na ipinadala ng pamilyang Grainier sa Coste Galaxy, ang eksena ay naipalabas sa buong Coste Galaxy. Alam niya na ipalabas ito sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan. Pagkarating nina Alvin at Karina malapit sa Interstellar Transportation Formation, maraming tao ang agad na naalerto. Malinaw na hindi nila nakalimutan sina Alvin at Karina. Lahat sila ay takot na parang sina Alvin at Karina ay mga nakakatakot na halimaw. Hindi ba't ang dalawang iyon ang mga magsasakang dumating ilang buwan na ang nakalilipas? Nako, hindi. Bakit narito na naman sila? Bakit sila bumalik? Ano ang kailangan nila? Mukhang hindi pa nila tayo nakakalimutan. Walang pakialam na ngumiti si Karina. Isa sa mga tao mula sa Coste Galaxy na malapit doon ang nakarinig sa mga salita ni Karina at hindi niya napigil ang mapangiti ng mapait. Paano naman magugulat ang babaeng cultivator na ito na hindi sila nakalimutan? Nakakatuwa naman. Lalo na't ilang buwan na ang lumipas, kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nila malilimutan ang dalawang cultivator na ito. Tutal, winasak ng lalaking cultivator ang isang disaster-level battleship at hindi siya naapektuhan kahit na binomba siya ng mga pag-atake mula sa 17 disaster-level battleship. Ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang isang nakakatakot na cultivator sa Coste Galaxy. Ang insidente ilang buwan na ang nakalilipas ay naitala sa kasaysayan at ang lalaking iyon ay tinukoy bilang isang lalaking parang Diyos. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng nasa paligid nang makita nila sina Alvin at Karina na naglalaho sa Interstellar Transportation Formation. Nangyari pala, dumadaan lang sila. Natakot talaga ako kanina.
Hindi ko inakalang makikita ko sila ng personal. Mas masigla sila, at mas malakas ang kanilang mga aura. Oo. Noong nandyan sila, hindi man lang ako nang ahas na huminga. Ang muling pagpapakita nina Alvin at Karina ay nagdulot ng kaguluhan sa Coste Galaxy. Kumalma lamang ang mga naninirahan ng matuklasan nilang dumaan lamang ang dalawang tagapagsaka. Batay dito, makikita kung gaano takot kay Alvin ang mga naninirahan sa Coste Galaxy. Natural lang na walang alam si Alvin tungkol dito. Kahit alam niya ito, hindi siya magiging proud. Tutal, ang kalawakan ay isa lamang sibilisasyong teknolohikal na may SS class. Ang mga kalawakan na pinamumunuan ng teknolohiya ay nirerango sa mga klase. Nahahati sila sa mga klaseng SSS, SS, S, A, B, at C. Ang Milky Way ay kabilang sa A-class dahil ang pinakamodernong sibilisasyon sa Milky Way ay nasa A-class lamang. Dalawang klase ang nahuhuli nito sa Coste Galaxy. Hindi pa kasama rito ang pagbuti ng kanyang lakas matapos niyang ganap na ma-master ang 13 Green Lotus Swords, kahit hindi pa rin siya natatakot sa mga SSS-class galaxies na pinamumunuan ng teknolohiya. Paano siya matatakot sa isang simpleng Coste Galaxy? Dati, kahit ang mga apocalypse-level battleship na mas malakas kaysa sa mga disaster-level battleship ay hindi banta sa kanya, ngayon na mas lumakas na siya, mas lalo silang nagiging walang kabuluhan. Habang naglalakbay sila sa ilang interstellar transportation formations, sinabi ni Karina, Alvin, dadaan tayo sa Thousand Opportunities Galaxy kung saan matatagpuan ang Daemon Sect kapag papunta na tayo sa Beyond Heaven Secret Zone. Gusto kong bumalik sa SEC para bisitahin ang aking lumang ninuno at ibalik sa kanya ang star chart. Tumango si Alvin. Sige. Dahil papunta na ito, sasamahan kita papunta sa Daemon Sect. Hindi nagtagat nakarating sila sa Thousand Opportunities Galaxy kung saan matatagpuan ang Daemon Sect. Ang interstellar transportation formation na kanilang nilabasan ay matatagpuan sa planetang Shutang, ang planetang tahanan ng Thousand Opportunities Galaxy. Tuwang-tuwa si Karina na makauwi. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pananabik. Nang makilala niya si Christopher, ang pinuno ng sekta ng Daemon Sect, nalaman niya ang isang pangyayari sa sekta. Nagsimula siyang umiyak. Tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang magandang mukha habang sinasabi niya sa nanginginig na boses, patay na ba ang matandang ninuno? Si Rudy, ang kataas-taasang nakatatanda ng Daemon Sect, ay namatay na. Anong nangyari? Tanong ni Alvin. Napansin niya ang galit sa mga mata ni Christopher nang ibalita niya ito kay Karina. Sumagot si Christopher nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha, isang celestial na walang katawan mula sa Heavenly Wave Mansion ang pumatay kay Elder Yi. Ang dahilan nila ay pinangunahan ng Daemon Sect ang Heavenly Wave Mansion bago nila pinutol ang pakikipag-ugnayan. Isa itong parusa. Hindi ko inakalang personal na kikilos ang matandang utot na iyon mula sa Heavenly Wave Mansion. Puno ng galit at kawalang kasiyahan ang kanyang boses nang magsalita siya. Gayunpaman, wala siyang magagawa dahil ang salarin ay isang celestial na walang katawan. Pagkatapos magsalita ni Christopher, nakita ni Alvin si Karina, na umiiyak ng husto kaya't namula ang mga mata, at tumingin sa kanya nang may nagniningning na hangarin sa pagpatay. Natural lang, ang hangarin niyang pumatay ay hindi para sa kanya, kundi sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion. Sabi niya habang nagngangalit ang mga ngipin at may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, Alvin, tulungan mo akong patayin siya. Kung papatayin mo siya, ipapangako ko sa iyo ang kahit anong gusto mo. Si Rudy ang ninuno ni Karina. Inalagaan niya itong mabuti simula pa noong bata pa ito, at siya lang ang kanyang pamilya. Paanong hindi siya mapupuno ng pagsisisi at puot nang malaman niyang pinatay ito dahil sa kanyang personal na bagay? Hindi na siya makapaghintay na patayin ang taong pumatay sa kanyang nag-iisang pamilya. Gayunpaman, alam na alam niya, sa kanyang kasalukuyang lakas, mamamatay lamang siya kung susugod siya sa Heavenly Wave Mansion. Kaya naman, wala siyang ibang magawa kundi humingi ng tulong kay Alvin para makaganti sa kanyang ninuno. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay kay Alvin kung matutupad nito ang kanyang hiling. Manguna ka kung gayon, sabi ni Alvin. Hindi siya nagsalita ng mga hindi kinakailangang salita para aliwin si Karina.
Tutal, mas mahalaga ang kilos kaysa sa salita. Salamat, masayang sabi ni Karina. Nang inig siya nang marinig ang sagot ni Alvin, halatang sabik na ipaghiganti si Rudy. Gulat na tumingin si Christopher habang agad na inakay ni Karina si Alvin pabalik sa Interstellar Transportation Formation. Umalis sila sa Thousand Opportunities Galaxy kung saan matatagpuan ang Daemon Sect at nagtungo sa Heavenly Wave Galaxy na pinamumunuan ng Heavenly Wave Mansion. Ang ari-arian ng Heavenly Wave Mansion ay matatagpuan sa planetang pinagmulan ng Heavenly Wave Galaxy. Swoosh! Swoosh! Sa pangunguna ni Karina, nagmadali silang pumunta sa lupain ng Heavenly Wave Mansion. Sino yan? Paano ka nang ahas na pumasok ng walang pahintulot sa Heavenly Wave Mansion? Isang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo mula sa Heavenly Wave Mansion ang agad na naalerto nang pumasok sina Alvin at Karina sa compound ng Heavenly Wave Mansion. Swoosh! Swoosh! Itinaas ni Karina ang kanyang kamay bago isang nakakatakot na sinag ng liwanag ang sumilay at direktang pinatay ang lahat ng nagpapatrulyang disipulo mula sa Heavenly Wave Mansion. Hindi napigilan ni Alvin na umiling sa kabangisan ng pag-atake ni Karina. Gayunpaman, naiintindihan niya ang galit nito. Alam niya ang malapit na relasyon nito kay Rudy dahil napag-usapan na ito nito noong naglalakbay sila sa mundo noon. Gaya ng inaasahan, ang ginawa ni Karina ay nagdulot ng kaguluhan sa Heavenly Wave Mansion. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.